Maya, anong ginagawa mo? Hindi. Wala talaga. Maya, paano mo nagawang dayain? Ang datos ng eksperimento, pandaraya ito, mapapahamak mo ang mga senior. Mas mabuti pang pakialaman mo ang sarili mong buhay. Sa perpektong datos lamang, makakapag-publish sila ng papel, at ako ang mananalo bilang unang may akda. Paglabag sa akademiko ito. Kung lumala ito, maaari silang makulong dahil sa iyo. Ganoon ba talaga kasama? Noon, ikinopya ko ang iyong thesis, ngunit nakapasa ako sa evaluation ni Professor Hunt. At sa buong panahong iyon, may nakaalam ba? Kaya, ikaw nga talaga ang kumopya ng thesis ko. Si Prof. Hunt at ang mga senior ay naniniwala pa ring biniktima kita. At ipinagwalang bahala ako. Tama. Araw-gabi kang nagtrabaho sa loob ng mga taon para mabawi ang kanilang tiwala. Ngunit sa huli, ako ang nakikinabang. Hindi. Sisiraan mo sila. Hindi ko hahayaang gawin mo ito. Leia, bakit mo sinasabing ang team ay kumopya ng mga resulta ng pananaliksik? Sapat ng masama nang akusahan mo ako ng pangungopya ng iyong papel. Ngunit ngayon, ang mga senior naman ang target mo dahil lang sa kinuha ko ang atensyon nila mula sa iyo. Akala ko nagbago ka na. Ngunit ganoon ka pa ring selosa. Sinisumpa ko, hindi ko ginawa iyon. Siya ang nagmamanipula ng datos. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. Dati mo nang pinagbintangan si Maya ng pangungopya at pinatawad ka namin. Binigyan ka ng pagkakataong magbawi. Ngunit nagtampo ka at sinubukang maghiganti sa amin. Hindi ko siya pinagbintangan ng walang basehan. Ang kanyang thesis ay eksaktong kapareho ng sa akin. Ano ang sinabi mo? Malinaw ang ebidensya. Tumigil ka na sa pagtanggi. Hindi ko kailangan ng estudyanteng walang etika, na tulad mo sa aking team. Sa tingin ko, mas mabuti pang ikaw ay makulong. Eksakto, ikulong mo siya para matuto siyang magpakabait. Kailangan siyang turuan ng leksyon. O baka maghiganti siya sa atin. Noong ininsulto niya si Maya, sinabi ko na dapat tanggalin siya sa team. Hindi na natin pwedeng palampasin ulit ito. Hindi talaga ako. Gary, minsan sinabi mo na palagi kang maniniwala sa akin. Hindi talaga ako yon. Kalimutan mo na. Hayaan na lang nating umalis si Leia. Nagtanim siya ng galit matapos siyang mahuli sa paggawa ng kasalanan sa akin. Kaya gumawa ulit siya ng malaking pagkakamali. Kahit ngayon, pinagtatanggol ka pa rin ni Maya. Leia, wala ka bang hiya? Maniwala ka man o hindi. Hindi ko talaga ginawa yon. Tapos ka na, at nagtatanggi ka pa rin? Leia, wala akong katulad mong kasamahan sa team. Makinig ka. Wala akong estudyante na katulad mo. Hindi ka nakasamahan namin. Umalis ka sa laboratorio. Umalis ka. Umalis ka. Pakawalan niyo ako. Nakikiusap ako. Hindi ko pinalsipika ang datos. Hindi ko talaga ginawa. Narinig kong top student siya, pero nakulong dahil sa pandaraya sa akademya at paninira sa kasamahan. Walang dumadalaw sa kanya. Kawawa naman. Hindi na kailangang maawa sa kanya. Alam mo ba kung sino ang kanyang tinira? Si Maya Numan. Isang napakatalinong researcher. Nakakapanalo lang ng malaking award. At mayroon siyang 5 matatalinong senior na sumusuporta sa kanya. Ang galing. Ang isang taong tuso tulad niya ay nararapat mabulok sa bilangguan. Tara na. Ayaw mong makinig sa aking paliwanag. At naniniwala ka sa mga paratang ni Maya. Inilagay mo ako sa bilangguan at pinabayaan akong mabulok dito. Pero sa huli, ang aking pananaliksik ang nagpatibay sa kanyang reputasyon. Kung may pangalawang pagkakataon ako, hindi na ako makikialam. Dapat nanood na lang ako habang winawasak silang lahat ni Maya.
Magpapalit ako ng major. Mag-uumpisa ulit. At lalayo ng malayo sa kanila. Leia, napagtanto mo ba ang pagkakamali mo? Dahil pinaratangan mo si Maya ng plagiarism. Kaya nalungkot siya ng husto at ilang araw nang hindi pumapasok sa eskwelahan. Ako ba? Ay muling nabuhay? Ayon kay Professor Hunt, kung magsusorry ka sa kanya, sa harap ng buong eskwelahan, hindi na niya ito pag-uusapan pa. Rob. Payag akong mag-sorry. Hindi lang yan. Magpapalit din ako ng major. Ngayong pagkakataon. Panonoorin kong mahulog ang mga taong ito. Sa bitag na inihanda para sa kanila ni Maya. Magsusorry ka? Bakit bigla siyang? Parang ibang-iba na. Sa Leia. Nakilala ko? Sige, ayos na yan. Sasabihin ko na kay Professor Hunt. Bilisan mo't sulatin ang apology letter mo. Para mabasa mo ito sa harap ng lahat bukas. Sa nakaraang buhay ko, kinalat ni Maya ang chismis na iyon. Para lang, makuha ang mga senior laban sa akin. Ngayong pagkakataon, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. Gusto kong makita kung paano ang 5 yon ay tuluyang maloko niya. Tingnan mo, dati siyang tanging babaeng estudyante ni Prof. Hunt, na nagsabing kinopya ni Maya ang papel niya dahil sa selos. Nakuha lang niya ang atensyon ng Fab 5 dahil sa magagandang grado niya. Pero pagkatapos ay lumipat si Maya, na kasing talino, at mas maganda pa. Tingnan mo ang nakakasuklam niyang mukha, ni hindi siya karapat-dapat maglinis ng sapatos ni Maya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang Fab 5 ay ipinagtatanggol pa rin siya. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Lahat silang 5 ay nasa panig ni Maya. Ang public apology ay ideya pala ni Gary. Ideya pala ni Gary. Gary, ang pinakamatalino sa team. May utak siya at may itsura. Pinili ko ang major na ito dahil sa kanya. Dati siyang idolo ko, pero ngayon, hindi na. Leia, palagi kong inisip na mabuting tao ka. Hindi ko inasahang bababa ka ng ganito. Para siraan ng isang tao para lang sa assessment. Masyadong mabait si Maya. Wala kang ideya kung gaano kalaki. Ang hirap na dinanas niya dahil sa'yo. Naging payat at haggard na siya. Yung malalaki at maliwanag niyang mga mata ay nawalan na ng ningning. Kapag nakita mo siya, humingi ka ng tapat na tawad sa kanya. Gets mo? Gets, Ivan. Hindi naman kailanman umurong si Leia. Bakit ngayon, tahimik lang siyang tumatanggap? Maya, Leia, nandito ka na rin. nandito ako para humingi ng tawad. Leia, hinihinala mo pa rin ba ako? Hindi ko talaga kinopya ang papel mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, i-report mo sa school, at hayaan mong imbestigahan nila. Sabi ko sa'yo, humihingi ako ng tawad. Ang aming mga papel ay magkatulad at may mga duda ako. Pero hindi ko balak i-report ka. Hindi ko sinabi kahit kanino. Alam kong wala kang masamang intensyon. Pero nasaktan si Maya dahil sa'yo. Kung hindi ka nagpilit ng investigasyon, walang mag-aakusa sa kanya ng plagiarism. Hindi naman masyadong mabigat na hingin sa'yo ang mag-apologize. Bukod pa riyan, palagi namang may gusto sa akin si Leia. Nagsiselos siya at sinimulang itaboy si Maya. Nang makita niya kung paano ko inalagaan si Maya, pero para sa akin, magkapatid lang sila. Ang paninira kay Maya ay bahagyang kasalanan ko rin. Kaya kailangan kong ipagtanggol siya. Tama ka, Ginoong Locke. Tama ka, Ginoong Locke. Hindi niya ako tinawag na ganoon. Gary lang lagi. Anong nangyayari? Nagtatantrum ba siya? Hindi naman ganoon kalala. Leia, kasama ako ni Gary dito. Alam namin na hindi mo sinasadya. Pero si Maya ay sensitibo, kaya ayusin mo lang siya, at magiging maayos na ang lahat. Tama ka, John. Aayusin ko siya. Maya, pasensya na. Ikaw ay hindi patas ang trato dahil sa akin. Kasalanan ko. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Mapapatawad mo ba ako? Pero hindi kita sinisisi. Matigas ang ulo at determinado si Leia.
Hindi, madaling sumuko hanggat hindi niya nakikita ang katotohanan. Paano niya basta-basta palalampasin yun? Paano ko ngayon, maglalagay ng away sa pagitan nila? Professor Hunt, kita mo, sabi ko sa'yo, hindi sinasadya ni Leia, huwag mo siyang galitin. Kahit hindi sinasadya, mali ang ginawa niya, dapat niyang harapin ang mga resulta ng kanyang pagkakamali. Leia, sabihin mo sa akin kung paano kita parurusahan. Kahit ano ang pasya mo, magpapalit naman ako ng major. Parusahan mo ako kung paano mo gusto. Kung ganoon, dahil magsisimula na ang aming research, ang parusa mo ay ayusin lahat ng dokumento para madali naming makuha para sa aming trabaho. Settled na yan. Prof, heto ang aming research proposal. Leia, tulungan na lang kita. Hindi malalaman ni Professor, maging masaya ka. Hindi mo sasabihin. Parusa niya yan. Bakit mo siya tinutulungan? Hindi malalaman ni Professor Hunt kung mananahimik ka lang tungkol dito. Iyon ang parusa sa kanya. Bakit mo siya tinutulungan? Nag-aalala ako baka magalit siya. Sa parusa. Huwag mong sisihin si Prof. Hunt, sa totoo lang, ang pag-aayos ng ilang files ay magaan na parusa. Hindi siya nagpapalampas ng pagkakataon para guluhin ang lahat. Bakit ako magagalit? Maya, nalimutan ko sa paghingi ng tawad, nabigyan ka ng regalo. Heto, kinuha ko ito para sa iyo. Teka. Hindi ba ito yung medalya na ibinigay sa iyo ni Gary noon? Ito ang pinakamataas na parangal na napanalunan ni Gary sa unang medical competition niya. Mahal na mahal niya ito noon para pasayahin ka, tapos ikaw. Tama, noong una akong sumali sa team, nabigo ako sa isang eksperimento at nasigawan. Si Emil Locke ang nagbigay sa akin ng medalya na ito para pasayahin ako. Sabay sabing magdadala ito ng swerte sa akin. Maya, narinig kong nahirapan ka at nagkaroon ng depression dahil sa nangyari. Kaya gusto kong ipasa sa iyo ang swerte na ito. Sana tanggapin mo ito. Gusto ko talaga ang medalya na ito, pero ito ay ibinigay ni Gary kay Leia. Paano ko ito kukunin sa harap niya? Ito ay regalo ni Gary sa iyo. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Narinig kong ang public apology. Ay ideya niya. Siguro talagang mahalaga ka sa kanya. Medalya lang ito. Hindi siya magagalit. Tama ba, Jim Locke? Tama, Ginoong Locke. Sinisisi niya ako dahil pinapagsorry ko siya. Pero siya naman ang mali. Paano siya naging ganoon kapeti? Medalya lang naman yon. Yon ang pinakaunang medalya na napanalunan ko. Sobrang saya ko noon. At ngayon, ganon din kalaki ang pagsisisi ko. Wala siyang pagpapahalaga kahit kailan. Hindi ako makapaniwala na dati, tinuring ko siyang parang sariling kapatid. Leia Soton, sumusobra ka na. Ginoong Locke, ayaw mo ba? Gamitin yon para pasayahin si Maya? Akala ko masaya ka. Walang masasayahan kapag nakita nilang ibinibigay sa iba ang Red Along ibinigay nila. Leia, paano mo hindi naintindihan yon? Pero hindi ka naman ibang tao. Ikaw ang paborito ng team namin. Hindi magagalit si Ginoong Locke, di ba? Siyempre hindi. Maya, itago mo ang medalyang ito. Huwag kang maging katulad ng iba, na walang alam, sa basic na manners. Minaliit ko siya. Inihiya lang niya si Gary sa harap ng lahat. Ayaw ba niyang manatili sa team na ito? Anong problema mo? Bakit mo kailangang guluhin si Gary? Gusto mo pa ba na ituloy ang research mo? Mahal na mahal ni Ginoong Locke si Maya. Akala ko masaya siya. Hindi ko inasahan na magagalit siya ng ganon. Sorry, Maya. Hindi ko alam na magagalit ng ganon si Ginoong Locke. Mind games lang yan. Halika, kung kaya ko ang research. Walang problema to. Bakit parang nagbago na si Leia? Na dati sobrang focused sa research, ay nagbago na? Pagkatapos na nangyari sa nakaraang buhay ko,
hindi na ako muling magiging biktima nila. Sa pagkakataong ito, kailangan kong palitan ang major ko. Iniisip nila na ako ang nagplantang kay Maya. Kaya kailangan kong magsumikap ng masigit pa para makuha ang tiwala nila. Hoy, gutom ka ba? May dala akong pagkain para sa'yo. Salamat, John. Wala pa akong kinakain buong araw. Lahat ito ay paborito kong pagkain. Salamat, John. Ito ay, para kay Maya. Ang isang kasuklam-suklam na tulad mo, ay karapat-dapat magutom. Ang lakas ng amoy ng halaman. Pasensya na. Anong ginagawa mo kasama siya? Si Seth Morgan yon. Sabi nila, may dalawang pinakagwapo sa faculty namin, na magkaiba ang dating. Si Gary ay isang maginoo, at perpektong gentleman. Samantalang si Seth ay malamig, at hindi madaling lapitan. Kaya, siya pala si Seth. Hindi sila magkasundo ni Gary. Mas mabuti na lumayo ka sa kanya. Kung hindi siya magkasundo ni Gary, gusto ko talagang makilala siya ng mas mabuti. Nakikinig ka ba sa akin? Naiinis na nga si Gary, kaninang umaga. Huwag mo na siyang gambalain ulit. John, kunin mo na ang mga materyales na ito. Maghahanap ako ng iba pang materyales. Bakit ang lamig ng tingin niya sa akin? Kanina, hindi pa siya kailanman tumingin sa akin ng ganoon. Galit pa rin kaya siya? Dahil pinapag-apologize natin siya, kaninang umaga. Leia, ang petty mo talaga. Hintayin mo. I expose ko ang totoong kulay mo, at ipagtatanggol ko si Maya. Hindi mo nga kayang tiisin ang malamig na tingin. Paano mo kaya tatanggapin kapag ginantihan kita sa lahat ng ginawa mo sa akin? Sa nakaraang buhay ko, kailangan pang magpalapit ni John kay Gary para maging relevant dahil wala siyang background at walang tunay na talento. Noong una, hinahangaan ako ni Gary, kaya ginamit ako ni John para makuha ang pabor niya. Ngayong atensyon ni Gary ay kay Maya na. Tinapakan na lang niya ako para mapasaya siya. John Green, isa ka talagang makasariling gago. Professor Rai. Nais kong lumipat sa departamento ninyo. Kilala kita. Ikaw ang clinical medicine prodigy, na minsang nag-iisang babaeng estudyante ni Professor Hunt. Bakit mo gustong pumunta sa departamento ko, sa halip na sumali sa kanyang team? Nais kong mag-focus sa totoong research. Sa halip na, mag-aksaya ng lakas sa walang kwentang bagay. Higit sa lahat, layunin kong gumawa ng cutting-edge na research. Ang departamento ko ay maaaring hindi kasing sikat ng kay Professor Hunt. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede kang sumali ng basta-basta. May konsultasyon tayong darating. Kailangan mong pangalanan ang mga acupuncture points para makalipat sa aming departamento. Sabihin mo sa akin ang nakita mo. 2 session ang nangyari. Ang unang session ay may 3 acupuncture point sa stomach meridian, 4 sa large intestine meridian, at 2 sa governing vessel. Ang pangalawang session ay may 4 na acupuncture point sa kidney meridian, at 3 sa heart meridian. Ang calming incense ay naglalaman ng purple giant hyssop cassia twigs, mugwort, lavender, costus root at iba pa.
Huwag mong sabihin sa akin na natukoy mo ang mga sangkap sa pamamagitan lang ng amoy. Alaynan, kumuha ako ng elective course sa pharmacology ng herbs noong second year ko. Upang manalo ng cash prize. Sa isang pharmacology contest, nag-aral ako ng mabuti. Kaya pala, pamilyar ang pangalan mo. Kaya, ikaw pala ang tumalo sa akin. At nanalo ng first prize, at umuwing may $50,000. Gaya ng inaasahan mula sa isang nanalo. Hindi mo ako binaygo. Leia, maligayang pagdating sa departamento. Salamat, Prof. Ryan. Maligayang pagdating. Salamat, Seth. Ayos ka lang ba? Naamoy ko na naman ang herbal scent. Leia. Gising ka na. Nahimatay ka dahil sa trangkaso, malubhang kondisyon ng tiyan, at sobrang pagod. Salamat sa pagdala sa akin dito. Seth, Huwag kang gumalaw. Humiga ka lang at magpahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi naman si Prof. Rai, yung tipong nagpapa-overwork ng estudyante. Magpahinga ka lang ng maayos. Pwede namang mamaya ang trabaho. paumanhin. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi maabot. Hindi siya sumagot. Sumusobra na si Leia, pati tawag ni Gary ay hindi sinasagot. Tatawagan ko ang dorm niya. Sabi ng roommate niya, nagkasakit siya, at na-hospital kaninang hapon. Na-hospital siya. Dalawin natin siya. Teka. Hindi ba't napagkasunduan natin, nakakain tayo kasama si Maya? Kakabalik lang niya, at hindi pa stable ang emosyon niya. Kahit si Prof. Hunt ay nagsabi na hindi natin dapat siya guluhin kung pupunta tayong lahat para dalawin si Leia. Si Maya naman, tama ka. Kailangan nating tuparin ang pangako kay Maya. Sa ibang araw na lang natin dalawin si Leia. Matagal na siyang independente. Kaya hindi natin kailangang mag-alala ng sobra. Susundin namin ang sinabi mo. Oy, narinig nyo ba? Nagpapalit ng major si Leia. Si Leia Sutton ba ang ibig mong sabihin? Yung top student sa department natin? Yung nang agrabyado kay Maya? Oo, siya nga. Narinig ko, natapos na raw niya ang assessment para sa pagpapalit. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Anong pinagsasabi mo? Gary, Gary, hindi namin alam na nandito ka pala. Sinabi mo lang na magpapalit ng major si Leia. Imposible yan. Naghahanda siya para sa final assessment ni Prof. Hunt, walang paraan na lilipat siya. sa totoo lang, hindi kami sigurado. Narinig lang namin yon. Wala akong pakialam kung sino ang nagsabi sa inyo niyan. Tigilan niyo ang pagkalat ng mga walang basihang chismis. Naiintindihan namin. Gets. Sinasabi ko sa iyo. Si Leia, malamang siya mismo ang nagpasimula ng chismis para lang guluhin tayo. Hindi ganoon si Leia, yung naglalaro ng mind games. Malabong gawin niya yan. Ganoon ang dating si Leia. Simula nang dumating si Maya, palagi na siyang nagbabalak. Alam ng lahat na ang pinakamalaking goal niya ay sumali sa team ni Prof. Hunt, ang chismis na ito ay malamang. Paraan lang niya para guluhin ako. Kung ganoon, hindi na kailangan. Nadalawin natin siya. HM. Dahil nasa ospital siya, ano naman ang gagawin sa trabaho sa data room? Kung maantala ang research dahil dito, si Professor Hunt ay hindi magiging masaya. Ang trabaho ay hindi naman komplikado. Pag-aayos lang ng mga file, pwede tayong magsalitan. At tapusin ito. Sana lang na, kapag natapos na nating ayusin ang mga file, hindi na magwawala si Leia dahil sa pakiramdam na wala siyang silbi. Muli. Well, hindi na problema natin yan. Hindi na natin siya pwedeng palaging lambingin. Panahon na, para mapagtanto niyang hindi siya kailangan-kailangan. Gagawin namin ang sabi mo. Binigyan lang ako ng gawain ni Professor Rai. Ang saya-saya mo naman. Sa simpleng gawain, Simpleng gawain man ito. Pero kahit papaano, hindi naman ito mababang uri ng trabaho. Leia, malapit nang lumabas ang resulta ng evaluation. Si Professor Hunt
ay hindi maganda ang tingin sa'yo. Pagkatapos mong Sir On, si Maya. Kaya, napaka-importante ng evaluation na ito. Gets mo? Para bumalik sa mabuting tingin ni Professor Hunt. Hindi ako nagpahinga sa loob ng 3 buwan. Binigyan ako ni Professor Hunt ng excellent. Bakit? Bakit? Ako ang gumawa ng lahat ng pinakamahirap at pinakamaruming trabaho sa team. At ako ang nakasagot sa maraming hadlang sa research. Bakit ako nabigyan ng bagsak na marka? Leia, naiinggit ka ba sa marka ni Maya? At nagdududa ka kay Professor Hunt? At saka, anong ibig mong sabihin sa pinakamahirap at pinakamaruming trabaho? Ang ginawa mo lang ay mag-ayos ng mga file sa data room. Kahit sino, kayang gawin yan. Kahit sino, dumaan ako sa libu-libong file. At higit pa, sa ginawa ko yan. Tama na. Hindi ka magaling at kasalanan mo yan. Paano naging kasalanan ni Professor Hunt? Alam mo ba na? Dahil sa trabahong hinahamak ninyong lahat, nagkaroon ako ng malubhang sakit sa tiyan. Leia, kaysa magplano at magpanggap na biktima, mas mabuti pang magsagawa ka ng mas maraming eksperimento. Tara na. Hindi na ako sasali sa mga nakakapagod at walang pasasalamat na trabaho. Muli, hayaan mo silang makaranas. Ngayon, Hindi ko alam ang pinagdaanan mo kay Professor Hunt. Pero si Professor Rai ay hindi kailanman nang aangkin ng gawa ng estudyante. Lagi niyang kinikilala ang aming pagsisikap. Isav, alam ko. Kaya nga, ikinagagalak ko na maging parte ng team ni Professor Rai. Nakasulat na ang aking transfer request. Kapag naipadala ko na ito kay Professor Hunt, tapos na ako ng tuluyan sa kanyang research. Nandyan na si Maya. Gary, ang ganda ng restaurant na ito. Isang pagkain lang ito. Okay na ang simple lang. Ang galing talaga ni Gary. Maganda ang itsura, may talento, at perpektong background ng pamilya. Ang mahal ng lugar na ito. Ang bait niya. Para sa iyo ang dinner na ito, kaya kailangang maganda. Sana makatulong ito para makalimot ka sa mga problema. CJ, tagay. Tagay, Bakit wala si Leia? Galit pa rin ba siya sa akin? Siyempre hindi. May sakit siya at nasa ospital. Hindi namin sinabi sa kanya tungkol sa dinner ngayong gabi. Anong nangyari sa kanya? Malala ba? Gusto ko siyang dalawin. Ayos lang naman ang kalagayan niya kahit na may sakit siya. Hindi naman siguro malala yon. Bukod pa riyan, hindi man lang sinagot ang tawag ni Gary ngayon. Kahit gusto nating dumalaw, wala tayong paraan para makausap siya. Ha, hindi niya sinagot ang tawag ni Gary. Baka naman, malubha na ang sakit niya. Nagkukunwari lang yan. Mukha namang maayos siya kaninang umaga. Ngayon, bigla na lang may sakit. Panigurado, nagpapanggap lang yan, para makuha ang simpatiya. Tama si Maya. Gary, bakit hindi mo subukan tawagan ulit si Leia? Paano kung malubha nga talaga ang sakit niya? Malabo yon. Ikaw lang ang nag-aalala para sa kanya. Sa tingin ko, sinasadya ito ni Leia na kaninang umaga, ibinigay niya ang medalya ni Gary kay Maya bilang paghingi ng paumanhin. Tapos ngayon, hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Halata naman, di ba? Nagtatampo lang yan. Dahil, pinapag-apologize siya ni Gary. Kalimutan na natin siya. Kain na tayo. Siya lang ang babae sa team. Kaya pinagbigyan natin siya. Kaya ngayon, naging ganyan na ang ugali niya. Ito ang magtuturo sa kanya ng leksyon at pipigil sa kanya na maging bastos. Sa totoo lang, may kasalanan din ako.
Biglaan akong sumali sa team. At lahat kayo ay nag-aalaga sa akin. Naiintindihan ko naman kung bakit siya naiinis. Kaya siguro, sinubukan niya akong suruan. Dapat akong humingi ng paumanhin. Sa inyong lahat. Wala ka namang kasalanan. Masyado ka lang. Mabait. Kung kasing unawa ni Leia ang ugali mo, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Prof. Hunt? Hello. Alam mo bang aalis na si Leia sa team? Ano? Aalis na siya? Siya mismo ang nagsabi sa'yo. Hindi kita itatanong. Kung ganun, nag-email lang siya sa akin. Ipapasa ko sa'yo. CJ, sino ba siya? Para hamunin ako. Hindi siya kailangan sa team ko. At siguradong hindi ko kailangan ng isang tao na napakababa at napaka-immature. Gary, anong nangyari? May nangyari ba? Aalis na si Leia sa team. Nag-email lang siya kay Prof. Hunt tungkol dyan. Galit na galit si Prof. Hunt, at sinabihan ako na tingnan kung seryoso siya. Nababaliw na ba siya? Desperado siyang makapasok. Ngayon aalis na siya? Ano ba nangyayari sa kanya? Sinabi ko na sa'yo dati, nagtatantrums lang siya. Sa huli, gusto lang niyang paalisin si Maya sa team. Siguro iniisip niya na hindi magfu-function ang team nang wala siya. Ang kapal naman. Oo. Pinapatakbo ni Professor Hunt ang pinakamagandang research team sa bansa. Maraming tao ang gustong-gusto ng pwesto. Eksakto. Hindi rin ako naniniwalang aalis siya ng ganoon lang. Hindi. Seryoso si Leia sa mga bagay na ganito. Kahit ano pa ang nararamdaman niya, palagi siyang kalmado at profesional pagdating sa trabaho. Hindi katulad niya ang umalis sa team dahil lang sa galit. Seryoso ba talaga siya? Ako ang may kasalanan. Tiyak na aalis na si Leia sa team dahil ayaw niya sa akin. Kakausapin ko si Professor Hunt at sasabihing huwag niyang payagan. Ako dapat ang umalis. Kumpara sa akin na bagong sali lang. Ilang taon nang kasama sa team si Leia at alam niya kung paano makipagtrabaho sa inyo nang mas maayos kaysa sa akin. Kahit na pumasa ako sa exam, hindi ako magiging kasing galing niya. Leia talaga. Ginawa pa yung paraan para makuha ang simpatiya. Kung mananatili pa siya sa team, sisiguraduhin kong siya ang gagawa ng lahat ng trabaho. At wala siyang makukuhang kredito. Kapag nawalan na ng pasensya si Professor Hunt at ang mga senior, sa kanya, mapipilitan siyang umalis ng nakakahiya. Pero ano to ngayon? Siya na mismo ang umaalis. Ano ba ang sinasabi mo? Maganda ka, masipag, at marami kang tagahanga sa eskwela. Oo. Pero ikaw, palaging disiplinado, buong puso kang nag-aaral, hindi ka nagloloko, at maalalahanin, hindi tulad ng iba, kung may dapat umalis, siya yon. Walang paraan na dapat kang umalis. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Kung desidido siyang umalis, di hayaan mo. Ako na ang gagawa. Tinulungan ko siyang pumasa sa entrance exam. Gusto kong tanungin siya. Kung sisuko siya ngayon, ano ang saysay ng lahat ng ginawa ko? Sasamahan kita. Hindi ko pwedeng hayaan siyang gumawa ng ganitong pagkakamali pagkatapos ng ilang taon nating magkakasama sa team. Kain na. Wow, Leia, kahit wala ka rito, napipilitan ka pa rin sirain ang hapunan ko. Alam ko, na hindi basta-basta magpapatalo sa kanya. Ang mga to, hindi, kailangan kong humanap ng paraan, para tuluyan silang lumaban sa kanya. Pasensya na, Gary, inimbita mo kami sa hapunan, pero nasira, kung hindi ako nag-away kay Leia. Hindi ka sana napasubo sa mahirap na sitwasyon. Hindi ito kasalanan mo. Kung may dapat sisihin, si Leia yon. Dati naman siyang matino, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Talagang, hindi kasalanan ni Maya ito. Ipinapakita lang nito kung gaano nakakatakot ang selos ng isang babae. Tama ba, Gary? Sa totoo lang. Lahat sa team, alam, na gusto ni Leia si Gary, pero siya, tinitignan lang siya, bilang kapatid na babae, wala namang problema dati, at maayos naman kaming lahat. Pero simula nang lumipat si Maya, sa department namin, siya na ang bida. At maraming tao, sa school forum ang nagsimulang i-ship sila, ni Gary, kaya nagsiselos si Leia, at kinamumuhian si Maya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw at si Leia ay mga kasama ko sa team, at pareho ang trato ko sa inyo.
Hindi ko inakala na magkakagalit si Leia sa'yo dahil dito. Kung ganon, may utang ako sa'yo na paumanhin. Hindi, hindi. Hindi mo talaga ito kasalanan. Hahanap ako ng pagkakataon para ipaliwanag sa kanya ang lahat. Wala talagang anuman, sa pagitan ko at ni Gary. Hindi na kailangang magpaliwanag sa kanya. Wala siyang pakialam kung sino ang malapit sa akin. Kung mag-o-overreact siya, dahil dito, lalo lang siyang kakayamutan ko. Mas maaga siyang umalis. Mas mabuti. Ako ang may kasalanan. Kung wala ako, hindi kayo magkakagalit. Tulad ng sinabi ko, hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin, si Leia yon. Masyado siyang nag-iisip. Manatili ka lang sa team. Nandito kami para sa'yo. Makinig tayo kay Gary. Gary, ang bait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita babayaran kapag kinagalitan ni Gary si Leia. Susunod ang lahat sa kanya, at lalayo sila sa kanya. Sa bandang huli, magiging akin siya. Kain na. Excuse me, nandito ba si Leia Sutton? Magtanong ka sa front desk. Hindi ba yan si Seth Morgan? Ang paboritong estudyante ni Professor Rai. Baka kilala niya si Leia. Tanungin kaya natin siya? Nakalimutan mo bang hindi sila magkasundo, ni Gary? Bukod pa riyan. Ayaw ni Professor Hunt kay Professor Rai. Mas mabuti wag na natin siyang kausapin. Masama ang vibes. Ito ang inpatient ward. Kung wala kayong bisitang pasyente, Jeloin Lemon pakiusap mag-ingay kayo. Jeloin Lemon at wag makagambala sa iba. Anong kalokohan? Siyempre, may bisita kami. Oh, bakit hindi nyo alam kung anong ward? Paano nangyari na hindi mo alam kung saang ward ito? Tatawagan ko si Leia ngayon na. Tiyak na matutuwa siya na. Narito kami ni Rob para dumalaw. Paumanhin, abala ang linya ng tinatawagan ninyo. Pakiusap, subukan muli mamaya. Rob, mas malapit ka sa kanya. Ikaw ang tumawag sa kanya. Hello. Paumanhin, abala ang linya ng tinatawagan ninyo. Hello. Paumanhin, abala ang linya ng tinatawagan ninyo. Ano? Baka. Nasa blacklist na ba ako niya? Ito ang Holistic Hospital. Kung wala kayong kailangan dito, pakiusap huwag ninyong gambalain ang mga estudyante at pasyente. Halika na. Dumalaw ka na nga sa kanya. Hindi lang niya sinagot ang tawag mo, binablock ka pa. Tama. Hindi sana kami. Tinuyay ni Seth kung sinagot niya ang tawag namin. Si Seth, Alam ng lahat na. Magkaaway kayo ni Seth. At hinahamak siya ni Professor Han. Pero pinili ni Leia na pumunta sa Holistic Hospital. Teritoryo yon ng kalaban natin. Ano ba ang iniisip niya? ginagawa lang niya yon para akuin ang atensyon natin. Kasalanan ko lahat ito. Magsosorry ako sa kanya ngayon. At hihingi ng tawad. Huwag, nagpapapansin lang yan. Dahil alam niyang pupuntahan natin siya. Galit pa rin siya. Dahil sinabihan ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Inakusahan niya si Maya ng pangungopia. Anong karapatan niyang magwala sa atin? Siguro ako na lang ang tatawag sa kanya. Oo, lagi naman siyang nakikinig sa'yo. Sigurado akong makakausap mo siya. Binablock na ako ni Leia. Si Gary na lang ang makakatawag sa kanya ngayon. Anong nangyari? Binablock ka rin ba? Imposible yan. Si Gary ang pinakamahalaga kay Leia. Laging bukas ang telepono niya para sa mga tawag niya. Hindi niya ibablock yan. Oo, alam naman ng lahat kung gaano niya kamahal si Gary. Siguro naman, naiwan lang niya ang telepono niya. Di ba? Mukhang tama yan. Mukhang hindi rin niya ako binablock. Baka hindi lang siya available ngayon. Sawa na ako sa mga drama niya. Palitan ko na lang ang susi ng laboratorio mamaya. Para hindi na siya makapasok. Magigising din siya sa pagkakamali niya kapag naharap na siya sa mga bunga ng ginawa niya. Gets. Buhay na talaga ako. Hindi na ako. Yung taong laging malungkot, na nangangarap lang na si Gary at iba pa, ang magliligtas sa akin sa kulungan, at umaasang mapapatawad nila ako. Ngayong nagpalit na ako ng kurso. Simula ulit ako sa simula. Gising ka na.
Seth, bakit nandito ka? Baguhan ka dito. Marami akong ituturo sa'yo. Leia, mas maganda na ba pakiramdam mo? Sabi ng doktor, hinimatay ka dahil sa sobrang pagod. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Okay lang ako. Salamat, ang tagal na, mula nang huli kong maramdaman, ang tunay na pag-aalala, mabuti naman at okay ka. Sabi ng doktor, malapit ka nang ma-discharge. Magiging mag-roommate na tayo, ipapasyal kita sa dorm. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan, may nag-utos sakin, na alagaan ka. Sino? Wala, kalimutan mo na lang sinabi ko. Leia, Sino yung babaeng katabi ni Leia? Hindi ko pa siya nakikita. Basta nandito si Gary, sigurado ako magsusori sa kanya si Leia. Hindi ba niya ako napansin? Hindi ba siya nag-ignore lang kay Gary? Laging nakatingin yan kay Gary. Pagdating pa lang niya. Anong nangyayari ngayon? Ang kakaiba ni Leia ngayon. Nagbago na ba talaga siya? galit pa rin siguro si Leia. Bakit hindi ako ang lumapit para mag-sorry? Hindi ko pwedeng hayaan na ganyan siya kay Gary. Dahil lang sa akin. Okay lang, magsusori din yan sa akin pag nalaman niyang hindi siya makakapasok sa lab. Hindi ba lalo siyang magagalit niyan? Masyado siyang importante sa kanya ang sumali sa team ni Prof. Hunt at ang opinyon natin. Imposibleng magpalit siya ng major. Ginagawa lang niya yon para pansinin natin siya. Basta hindi natin siya pansinin. At pagbawalan natin siyang pumasok sa lab. Magsusori din yan sa atin balang araw. Ang holistic medicine ay mahirap para sa'yo. Akala ko, ang pagme-memorize ng mga acupuncture points at effects ay sapat na. Pero lumabas na mas mahirap pala sa practical exercises. Nasa R&D ka bago ka sumali sa amin. Kaya naiintindihan kong mahirap ito para sa'yo. Pero, palalayasin kita kung hindi mo kami makasabay. Kahit na ikaw ang pinakamagaling na estudyante. Sa dati mong major. Huwag kang mag-alala, Professor Rae. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi bagay sa'yo ang set ng karayom na ito. Tandaan mong kumuha ng bagong set pagkatapos ng klase. Salamat, Seth. Bakit hindi mo rin ako tulungan, Seth? Kaya pala, ikaw ang pinakamagaling na med student. Hindi ako makapaniwala na napag-aralan mo agad ito. Kinailangan ko ng ilang linggo para matutunan ang teknike na ito. Pero ikaw, sandali lang, hindi pa ito sapat. Leia, gusto mo bang sumali sa team ko? Pwede ba talaga akong sumali sa team mo? Masaya talaga ako na tinanggap mo ako bilang transfer student. Pero natatakot ako na baka hindi ako gusto ng iba. Sa pag-join ko sa team mo. Huwag mong isipin yan. Basta pumasa ka sa test, makakasali ka sa team ko. Salamat, Professor Rae. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Leia, tapos na ang klase ni Prof. Rae, bakit nag-aaral ka pa rin? Lipat ako dito eh. Kaya syempre, kailangan kong magsumikap pa. Kahit tapos na ang exam. Hindi pa handa ang resulta. Kung bumagsak ako sa exam, kailangan kong magsipag para pumasa sa susunod. Hindi ako makapaniwala na hahayaan ng medical branch na umalis ang isang masipag na estudyante. Sigurado ako na sobrang saya ni Prof. Rae sa'yo. Si Gary yon. Bakit ka nandito? Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka bumalik sa lab? Pinalitan ko ang susi ng lab. Para siya ang lumapit sa akin, pero hindi pa rin siya bumalik. Wala kang pakialam kung saan ako pumunta. Umalis ka sa harap ko. Tama na ang mga laro mo. Ikaw ang may kasalanan dito, tapos gusto mo pang kami ang maglambing sa'yo. Nag-iisip ka lang ng sobra, Gary. Hindi ko naman hiningi. Nalambingin mo ako. Pero nag-email ka kay Prof. Hunt, na mag-quit ka na. Mag-quit ako. Ano naman? Leia, tumigil ka nga sa pagiging matigas ng ulo.
Kung galit ka dahil sinabi ni Gary na mag-sorry ka sa akin. Ako na ang magsasorry sa'yo para doon. Ikaw ang may kasalanan dito. Bakit pa magsusorry si Maya sa'yo? Gary, hindi ko yata kayang tanggapin ang ganyang paratang. Kung ipagpapatuloy mo ang mga laro mo, hindi na kita maililigtas sa pag-quit. Gary, hindi kita hiningan na iligtas mo ako. Desisyon ko ang magpadala ng email na yon. Ano nang problema doon? Sobrang desperado ka para sumali sa team ni Professor Hunt. Paano ka nag-give up ng basta-basta? Nag-effort. Ako ng husto para sa'yo. Effort. Ang ibig mong sabihin ba'y ang pagsasamantala sa nararamdaman kong pagkakonsensya sa pagtanggi ko sa'yo at ang paggamit sa akin ng paulit-ulit? Nag-confess ka sa kanya. Kailan yon? Leia, huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Gusto mo ba i-screenshot ko ang chat history natin at ipadala sa group chat para malaman ng lahat ang nangyari? Matagal na yun. Matagal na akong hindi na in love sa'yo. Huwag kang feeling, girl. Ivan, hindi ko na sana ito maaalala kung hindi mo ako tinawag na walang utang na loob. Kailangan mo bang sabihin ko ng detalyado? Kailangan bang banggitin ko ang mga detalye? Naaminan na ba ni Ivan, si Leia noon? Hindi ko alam yon. Leia, ikaw lang inaminan ni Ivan, dahil wala siyang mas mabuting alam. Ngayong, mayroon na tayong napakabait na tao, bilang bagong kasama sa team. Sino ang gugustuhin, ang isang mapagplanong tulad mo? Mapagplano. John, kahit papaano, hindi ako kasing planado mo. Napakabait mo sa akin noon. Bakit biglang nag-iba ang ugali mo? May nagawa ba? Ako, na nakagalit sa'yo. Dahil, pinupuntirya mo si Maya. Ah, ganun ba? Gusto mo pala si Maya, ha? Kaya pala pinagtatanggol mo siya. Hindi. Sinasabi ko lang ang totoo para sa kanya. Wala sa amin ni John ang nagkakarelasyon. Para lang siyang kapatid sa akin. Hindi ko hahayaang isipin ni Gary na may relasyon ako sa iba. Siya ang gusto ko. Nagkakamali pala ako. Sa nakaraang buhay ko, paulit-ulit na sinasabi ni John na gusto ko si Gary. Kaya pinagtatawanan ako ng iba dahil doon. At inakusahan ako ng pagbabalak kayo dahil sa selos ng magkatuluyan sina Gary at Maya. Ngayon, gusto ko si John. Ang matikman ang sarili niyang gamot. Hayaan mo akong kausapin siya. Leia, alam kong galit na galit ka. Pero galit na galit talaga. Si Professor Hunt nang pinagbintangan mo si Maya. Kaya wala kaming magawa, kundi papanagutin ka. Rob, tinutukan ka ba ni Maya ng baril para pilitin kang magpaumanhin ako? Leia, huwag kang magpakalayo. Marami na akong natulong sa'yo. Paano mo ako binaygo? Sa pagsuko mo? Marami kang natulong sa akin. Rob, naaalala mo ba kung sino ang tumulong sa'yo sa master's thesis mo? Tinulungan ka ni Leia sa master's thesis mo. Tinulungan ko muna siyang ayusin ang mga dokumento niya. Ginagawa lang niya yun bilang ganti. Tama. Sabihin mo lang sa akin na gawin ang lahat ng maruruming trabaho mo sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong magpakita ng pasasalamat, di ba? Yan ba ang sinasabi mo? Minsan, epektibo naman ang mga pakulo ni Maya. Kulang ako sa pera nitong mga nakaraang araw. Dapat bang maningil na ako ng utang? Umutang ka kay Leia. Ano pa ang ginawa mo kay Leia, sa likod ko? Gary, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ko kinainis si Leia, hindi niya ibubuhos ang mga sama ng loob noon. Sa huli, kasalanan ko pa rin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Sino ka ba para sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo ang lahat? Ano man ang nangyari sa pagitan mo at nila, ay tapos na, dahil hindi mo ito nabanggit. Ibig sabihin hindi ka na naapektuhan. Kaya hindi mo dapat magalit ngayon. At saka, alam ko ang iniisip mo, wala tayong pag-asa. Tingin ko sa iyo ay parang kapatid lang. Anong kalokohan ito? Tumigil ka na dyan. Alam ng lahat na gusto mo ako. Wala akong nararamdaman sa iyo. Kaya itigil mo na ang pagpaparinig kay Maya. Dahil dito, anong nakakatawa? Alin sa mga mata mo ang nakakita na gusto kita? Nagsalita na naman si John ng walang basehan. At naniniwala ka talaga? Leia, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad kay Prof. Hunt, at bumalik ka sa team.
Hindi ka mapapansin sa mga drama mo. Lalo lang kitang kinaiinis. Ang pagkakaintindi mo sa pagkagusto ay talagang kakaiba. Iniiwasan ka ni Leia, parang may ketong. Ang pag-iwas niya ba ay itinuturing mong tanda ng pagmamahal niya? Tinitignan mo ba ang pag-iwas niya bilang senyales ng pagmamahal niya? Ito ay pagitan ko at ni Leia. Anong kinalaman mo dito? Senior ko rin siya. Magpakita ka ng respeto. Itinataas mo ba ang tono ng boses mo sa akin dahil sa kanya? Hinihiling ko lang na maging magalang ka. Hindi lahat ay narito para maging sunod-sunuran mo. Leia, ako ba ang pinararatangan mo? Lumalampas ka na sa hangganan. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi mo dapat sinasagot si Gary. Leia, pag-isipan mong mabuti. Kung magpapatuloy ka nito, wala kaming magagawa, kundi tanggalin ka sa lab. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi na kailangan. Desidido na ako. Umalis ka na. Leia, pasensya na. Alam kong ayaw mo sa akin. Ako na ang kusang aalis sa team. Huwag mo sanang pahirapan ang mga senior, okay? Hindi ito kasalanan mo. Hindi ikaw ang dapat umalis. Saka ka lang ba magiging masaya kapag umalis na siya? Leia, ito ba ang gusto mo? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Wala nang mas gustong manatili si Maya sa tabi mo kaysa sa akin. Hindi ako makapaghintay sa araw na ang panloloko ni Maya ang sisira sa'yo at ikukulong ka pa. Mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong balak na pilitin kang umalis. Kahit umalis ka sa team, hindi na ako babalik. Kaya, pakiusap, manatili ka sa tabi ng mga senior. Ano ba ang balak niya? Bakit hindi ko siya maintindihan? Leia, sana talaga, bumalik ka sa team. Huwag kang magalit sa mga senior, ha? Pangako, hindi ka na nila pababayaan ulit, dahil sa akin. Akala mo ba makukuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng pagbabanta? Naalis ka sa team, Leia. Akala mo ba may ibang team na mag-aaksaya tanggapin ka? Pagkatapos mong iwan ang team ni Ehon, Wala kang pakialam doon. bago pa lumala ang sitwasyon, mas mabuting tumigil ka na habang maaga. Kung walang major na gustong kumuha sa'yo, mahihirapan kang graduate. Kung matanggal ka sa team ni Ehon, tatawanan ka ng lahat. Huwag kang magmatigas at magsisi ka sa huli. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo. Dahil lang sa isang maliit na sama ng loob. Mag-sorry ka na lang sa lahat, at bumalik ka na, Leia. Wala nang ibang kukuha sa'yo. Leia, pumasa ka sa evaluation. Tinanggap ka na sa team ni Geraye. Talaga? Pwede na talaga akong sumali sa team ni Geraye. Totoo iyon. Paano nangyari ito? Leia. Maligayang pagdating sa team. Salamat, Seth. Leia. Seryoso ka ba talaga dito? Naipadala ko na ang aplikasyon ko at pumasa sa ebaluasyon ni Professor Rai. Alin ba ang bahagi ng sinabi ko ang hindi mo maintindihan? Ginagawa mo ba ito para maghiganti? Sa lahat ng major, ang pinili mo pa ay kay Professor Rey. At si Seth pa, ang naging senior mo. Pinili ko ang acupuncture dahil gusto ko ito. Ano ang kinalaman nila dyan? Bitawan mo ako. Alam mo bang si Professor Rai ay may issue kay Professor Hunt? Si Professor Rai ay patuloy na nagnanakaw ng mga estudyante ni Professor Hunt. Huwag mong isipin na espesyal ka. Isa ka lang piyon sa larong paghihiganti ni Professor Rai. Leia, paano mo nagawang suntukin si Gary? Ayaw niya akong bitawan. Gusto ko lang, ipakit sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Seth, alis na tayo. Ayokong patagalin si Professor Rai. CJ. Leia. Tumigil ka dyan. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Akala ba niya kailangan natin siya? Eksakto. Kapag nabigo siya doon, babalik siya sa atin ang nakaluhod. Nandito na si Maya ngayon. Si Leia ay hindi na kailangan. Hoy! Maraming tao ang nanunood. Umalis na tayo. Pasensya na, Gary. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo magkakaaway. Kakausapin ko ulit, si Leia. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya. Sa bandang huli, Magmamakaawa siya sa atin para tanggapin ulit siya.
Malapit na ang medical competition. Malapit na ang medical competition. Ang ating team ay dapat manalo ng grand prize. Mag-focus tayo ng lahat ng ating lakas sa competition. Kalimutan na si Leia. Naiintindihan. Nakikipagpalapit ka kay Seth para lang galitin ako, di ba? Sayang, hindi yan magwawagi. Tara na. Ang schedule para sa medical competition ay inanunsyo na. May magandang ideya ba kayo? Ang importante ay innovation. Kailangan natin ng nakakaakit. Mula pa sa simula. Bilang bagong miyembro, gusto kong marinig ang iyong mga ideya. Sa tingin ko, maaari nating pagsamahin ang cellular research at acupuncture. Bold yan. Ipagpatuloy mo. Pasensya na. Espesyalista ako sa pananaliksik sa selular bago ito. Bagamat nag-aaral na ako tungkol sa akupuntura, ang aking kaalaman ay may mga puwang pa rin. Hindi. May punto ka. Matapang ito. Pero ito rin ay isang malaking inobasyon. Lahat, bigyan natin siya ng palakpakan. Kaya pala, ginapi niya ako noon. Matapang ito, pero may potensyal ito. Ang iyong ekspertisya sa pananaliksik sa selular ay magpapasigla sa kompetisyon. Ang galing, nanalo tayo ng grand prize sa kompetisyon. Plano kong si Maya ang tumanggap ng parangal. Bakit? Malaki ang naging ambag ko sa pag-iisip ng paksa at sa paghahanda ng draft. Ako ang nag-research ng ilang oras. Ano ba ang gusto mong sabihin? Na wala kaming naiambag. Leia, kailan ka pa naging magaling sa pag-angkin ng Predator? Kung hindi namin binigay sa'yo ang oportunidad na ito, hindi ka sana nandito sa kompetisyong ito. Leia, sumobra ka na naman ngayon. Maraming effort ang inilagay ni Maya sa proyektong ito. Hayaan mo na si Leia sa pagkakataong ito. Okay lang sa akin. Pwede akong magsumikap pa sa susunod. Hindi ko hahayaang angkinin mo ang trabaho ni Maya. Siya ang dapat tumanggap ng parangal. Mas maganda ang kumpiyansa at stage presence niya kaysa sayo. Ang ginagawa mo lang ay mag-eksperimento ng mag-eksperimento. Ikaw lang ang magpapahiya sa atin kung ikaw ang akyat. Tara na. Noong nakaraang buhay ko, binigay ko ang lahat ng kaya ko at muntik na akong mahulog sa laboratorio. Pero ninakaw ni Maya ang mga resulta ng pananaliksik ko. Ngayong pagkakataon, panalo ako sa kompetisyon ng patas. Ibigay mo ang data ng eksperimento ko. Mag-run ang simpleng analysis dito. Leia, Gary. Nagpalit na ng major si Leia. hindi na yon mahalaga. Ang mga ginawa niyang task ay basic lang. Kahit sino pwedeng pumalit sa kanya. Maya, tulungan mo akong mag-run ng analysis. Kailangan ko iyon mamaya. Sige, sisiguraduhin kong matatapos yun. Gary, eto. Ito ba ang gusto mo? Di ba't humingi ako ng simpleng bagay lang? Bakit ang komplikado nito? Pasensya na, Gary. Akala ko gusto mo ng detalyadong version. Kaya, ako na ang nagdesisyon. Huwag kang mag-assume. Sa academic work, gawin mo lang eksakto ang sinasabi ko. Sige. Hindi na mauulit yun. Gary, bakit umiiyak si Maya? Wala. Tinuturuan ko lang siya ng mga basic. Bakit kayo bumalik? Nasaan ang mga materyales na hiniling ko? Ang mga materyales na yon ay napakakomplikado, walang paraan, na matatapos namin yun agad.
Maliban kung tuluyan kaming magpuyat, hindi namin matatapos bago ang kompetisyon. Pero kung gagawin namin yon, hindi namin masusundan ang desis namin. Si Leia ang dating nag-aasikaso ng lahat ng pag-aayos. Paano niya nagawa yon ng napakabilis at perpekto? Kung kaya ni Leia, kaya rin natin. Humanda na. Siksik ang oras. Ang ating kuponan ay dapat manalo ng pinakamalaking premyo at magbigay dangal kay Prof. Hunt. Naunawaan. Ang hirap magayos ng lahat ng material na ito. Bakit hindi natin? Hayaan si Maya ang gumawa. Wala naman siyang ginagawa talaga, ha? Hindi pwede. Paano natin papagawin si Maya ng lahat ng nakakabagot na trabahong ito? Mas mabuti pang tumulong na lang siya kay Gary, di ba? Kung nandito pa si Leia, Miles, oras tayong mag-focus sa ating sariling trabaho. Sayang. Siguro dapat lang nating kumbinsihin siyang bumalik. Lumipat na siya. Sa ibang kurso, paano natin gagawin yon? Dapat mag-focus ang lahat sa inyong mga gawain. Dahil patuloy nating pinipilit siya, naaminin na siya ang mali. Siguro kung babaguhin natin ang ating ugali, payag siyang bumalik. Tatawagan ko siya ngayon. Pero si Leia ay nag-block na sa ating lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito pa rin ang ating group chat. Nandun pa rin si Leia. Meron pala silang maliit na lihim na grupo. Leia, minamaliit kita. Teka. Siya. Umalis siya sa group chat. Salamat. Anong meron? Parang galit ka. Wala. Gusto nila akong bumalik. Bumalik para saan? Para maging workhorse nila ulit. Tama ka. Yung competition project nila. Kailangan ng toneladang research. Yung trabaho. Nakakapagod at nakakainip. Sa tingin ko, wala silang mahanap na gagawa nun. Kaya naalala nila ako. Sa galing mo, hindi ka dapat tratuhin ng ganyan. Anong problema? Yung team ni Prof. Hunt, naglabas ng final evaluation result. Sa forum ng school, wala pangalan ko dun. Sinasabi nila sa buong school na tinanggal ako sa team. Hindi lang yun, naglabas pa sila ng statement tungkol sa pagsali ni Maya sa team. Baka ito yung ganti nila sa akin pag alis ko sa group chat. Gusto mong mag-public? Mag-public para saan? Nag-announce na ako na sumali ka na sa team ni Prof. Rai. Sa totoo lang, hindi naman kailangang gawing malaking issue tungkol sa pagsali ko sa team ni Professor Hunt. Trending na ang announcement, kaya malamang nakita na ito ni Leia. Sana makita niya ito. Malaman niyang hindi na natin siya pagtitiisan. At humingi ng tawad. Tungkol kay Leia na naman, wala na siya, pero inis pa rin ako sa kanya. Kapag napatunayan ko na ang sarili ko sa kompetisyon, wala nang puwang para sa kanya dito. Naglabas ng notice ang Holistic Hospital na nagsasabing, ano ang sabi nila? Si Professor Rai ay inanunsyo talaga si Leia na sasali sa kanyang team. Hindi ba ito direktang hamon kay Professor Hunt? Nasaan si Leia? Hindi ako makapaniwala na talagang sumali siya sa team ni Erin. Ano ba ang iniisip niya? Prof. Hunt, kinausap namin siya. Pero ayaw niyang makinig. Palagi ko nang inaagaw ang mga estudyante niya. Pero ito ang unang beses na kumuha siya ng estudyante ko. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa likod ko? Kinukutya nila ako. Sinasabi na si Leia ang top student bago siya umalis. At hindi ko siya napigilan. Prof. Hunt, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Kasali rin ang Holistic Hospital. Sa kompetisyon, kailangan mong manalo. Nakuha mo. Nakuha. Mga kalahok sa medical competition. Halina't magsapalaran na kayo. Ito ang magdidikta ng inyong pagkakasunod-sunod. Maya, ikaw ang dapat magsapalaran. Palagi kang swerte. Huwag kang mag-alala, Gary. Kukuha ako ng magandang kapalaran para sa team. Leia, bakit ka nandito? Kumusta po, Professor? Kami po ay mula sa Holistic Hospital Team. Na-review ko na ang inyong draft. Napakamalikhain nito. Inaasahan kong makapasa kayo. Leia, ikaw ang dapat magsapalaran. Leia, sige na. Malas talaga si Leia.
Kapag siya ang nagsapalaran, ay parang talo na. Agad tayo. Tumahimik ka, walang nagtatanong ng opinyon mo. Maya, ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na swerte. Sige, mauuna ka na. Wala ka namang natitirang swerte. Gary, ang bastos niya. Hindi ako sasapalaran. Leia, kailangan bang laging salungatin mo ako? Hindi ko alam kung ang nag-uusap dito ay ang sobrang yabang mo. Nakasali na ako at nanalo sa medical competition. Taon-taon. Pero sa huling kompetisyon ko, sa nakaraang buhay, pinilit nila akong ibigay ang karangalan ko kay Maya. Para sa kanila ang libu-libong araw at gabi na ginugol ko. Sa paghihirap ay walang kwenta. Kaya naniniwala ako na hindi mo dapat tahakin ang maling landas. Maling landas? Leia, alam ko ang nararamdaman mo para sa akin at alam kong nagagalit ka dahil kay Maya, kaya pinipili mong sumalungat sa amin. Pero ang mga kahinatnan ay ikaw ang haharap. Ang pagsapalaran sa kinabukasan mo dahil sa maliit na selos ay talagang sulit ba? Ang loko-loko mo. Ang pagkuha ng atensyon namin sa ganitong paraan ay hindi gagana. Hindi ka mananalo sa kompetisyon kung wala kami. CJ, tingnan natin kung sino ang talagang matatalo. Sa nakaraang buhay ko, ako ang nagsusuport, tumutulong sa kanila para makakuha ng napakaraming tagumpay. Pero hindi nila ito pinahalagahan at inisip na ako ay madaling palitan. Ngayong pagkakataon, papatunayan kong mali sila. Tara na. Kahit sumali siya sa kanilang team, hindi pa rin niya tayo matatalo. Dagdag pa, nakasilip lang ako. Sa kanilang paksa mula sa propesor, walang kakaiba, duda akong makakapasok sila. Ang paksang pinili ng kanyang team ay tungkol sa cytology at acupuncture na pinagsamang treatment. At hindi ito mukhang kapanipaniwala. Hindi mo ba alam na ang mga patakaran ng kompetisyon ay nagbabawal sa pag-espiya sa mga entry ng iba? Pasensya na, hindi ko sinasadya na suwayin ang mga patakaran. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa kompetisyon natin. Mabuti ang intensyon ni Maya. Bukod pa riyan, ang paksa ni Leia ay hindi maganda at hindi ito makakapasa sa preliminaries. Tinutulungan lang niya tayo. Huwag mo siyang masyadong pag-alitan. Kung hindi naging, masyadong pushy si Leia. Hindi sana ganoon si Maya. Sa huli, hindi natin dapat pinaalis si Leia. Pangitain ko na lang ito ngayon. Maya, ang mga patakaran sa kompetisyon ay napakahigpit. Kaya dapat mong sundin. Naiintindihan mo ba? Sige, Gary, pangako ko, hindi na mauulit. Ang ginawa ko lang ay, tiningnan ang paksa nila. Kailangan ba talaga nilang magmalaki ng ganoon? Na-finalize na natin ang paksa natin. Sabi ni Prof. Hunt, maganda ang direksyon. Nahanap niyo na ba ang lahat ng materyales? Nahiningi ko? Binigyan ko kayo ng isang buong linggo. Wala ba talagang nangyari? Gary, wala kang idea kung gaano kalaki ang data room. Ang pagbabasa pa lang ng mga libro ay inabot kami ng ilang araw. Hindi namin kayang ayusin ang lahat ng material na yon. Hindi kami nagtatamad-tamad. Ilang araw na kami sa data room. Pero wala pa ring ideya kung saan magsisimula. Oo, ilang araw na kaming hindi kumakain. Gutom na ako, kumakalam na ang tiyan ko. Wala akong idea kung paano dati ni Leia, naayos ng napakaayos ang lahat. Kahit anong kailangan ni Gary, mabilis niyang mahahanap ang reference. Hindi ko napansin na napakalaki ng effort na ginawa ni Leia. Ngayong wala na si Leia, lahat ay naaalala siya. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapalitan siya. Kaya ko ring mag-ayos ng mga materyales. Gary, sa akin mo na lang ipagawa ang mga gawaing ito mula ngayon. Okay lang sa'yo ang gumawa ng ganitong support work. Eldeneth, Kahit gaano pa ito kapagod. Masaya ako basta't makakatulong ako sa'yo. Sana si Leia ay kasing considerate mo. Hindi ko naman sinasadya na umalis si Leia. Pero nababagabag ako sa nararamdaman niya. Prestigious ang pamilya ko, at siya ay isang babae lang mula sa probinsya. Masipag at magaling siya, kaya't parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero nagkagusto pala siya sa akin ng palihim. Para mapasuko siya, lumapit ako kay Maya. Sana ang pangyayaring ito ay makatulong sa kanya para makapag-move on. Pagdating ng panahon, personal kong ibabalik siya. Magiging minamahal kong junior siya magpakailanman. Dahil sa akin umalis si Leia, kaya gagawin ko ang anumang kailangan. Okay. Leia, hintayin mo lang. Lahat ng meron ka ay akin. Gary, Professor Hunt, ang research mo, at ang titulong medical prodigy ay akin.
Bakit ba humihingi si Gary ng napakaraming libro ng sabay-sabay? Paano ko makikita ang lahat? Well-stocked ang data room. Marunong akong mag-navigate dito, kaya sabihin mo lang sa akin kung ano ang hinahanap mo. Salamat sa'yo. Nakasab tayo ng maraming oras. Leia, nandito ka na pala. Pwede mo ba akong tulungan? Leia, narito ka na rin sa wakas. Matutulungan mo ba ako? Nababaliw ka ba? Bakit kita tutulungan? Pero ginagawa ko ito para kay Gary. Kahit gaano mo ako kamuhi, manunood ka lang ba talaga, habang siya'y naghihirap mag-isa? Naghihirap mag-isa? Hindi ba't mayroon na siyang ikaw na tutulong sa kanya, maliban na lang kung hindi mo alam ang ginagawa mo? Naisip ko lang, maaari mong gamitin ang pagkakataong ito para makipag-ayos kay Gary. Kailangan ba lagi mo akong ipinta bilang kontrabida? Wala tayong koneksyon. Ano pa ang aayusin? Ikaw ba si Seth? Matagal na kitang hinahangaan. Maaari mo bang bigyan ako ng payo? Talagang hindi. Masyadong mainay dito. Lumipat tayo sa ibang data room. Eldeneth, CJ. Lahat ng ibang senior ay nasa ilalim ng aking spell, pero si Seth ay hindi pa rin nagagalaw. Sa tingin ba niya talaga ay mas magaling si Leia kaysa sa akin? Nakakatawa. Ano ng problema? Napansin ko ang librong kinuha niya ay talagang ibang-iba sa kailangan ng laboratorio. Mukhang magkalapit ang mga pamagat, pero ang mga nilalaman ay talagang magkaiba. Duda ko na si Gary ay makukuha ang hinahanap niya. Nag-aalala ka ba kay Gary? Gusto ko lang masiyahan sa palabas. Gary, nagdala pa ako ng 2 karagdagang libro para sa'yo. Medyo luma na kasi, yung mga original na reference. Kaya naghanap ako ng mga modernong alternatibo na may parehong pamagat. Siguradong sasabihin ni Gary na ang galing ko. Ikaw ang nakahanap ng lahat ng ito. Wala sa mga ito ang kailangan ko. Pero sinunod ko naman, yung listahan na binigay mo sa akin. Sinabi ko sa'yo na hanapin mo, yung Fundamentals of Cytology. Ano ba ang dinala mo sa akin? Hindi ba ito, yung Fundamentals of Cytology? Hindi pareho ang mga librong ito. Isa ay kontemporaryo, yung isa naman ay moderno. Hindi mo ba napapansin ang pagkakaiba? Gary, anong problema? Bakit ka galit na galit? Pinahanap ko ng materyales si Maya para sa akin, at nagulo niya ang lahat. Hoy, huwag mong isisi lahat kay Maya. Marami siyang pinagdadaanan. At baka pagod lang siya. Mas mahirap pala ang mag-compile ng lahat kaysa sa inaakala. Kahit 4 kami, hindi namin naayos ang lahat. Kaya naiintindihan ko kung nagkamali si Maya. Tama. Huwag na nating hayaang si Maya ang humawak ng mga nakakapagod na gawain. Malapit na magsimula ang kompetisyon, at kailangan ko talaga ang mga materyales na ito. Kung ganon, kayong 4 ay pumunta sa data room, at kunin ang mga materyales. Maya, dito ka na lang at ayusin mo ang data ng eksperimento. Sige. Ngayon, ako naman ang may iwan sa tabi ni Gary. Ang oportunidad ay pabor sa malapit. Baka makuha ko pareho, ang premyo at ang puso niya. Hindi ko inasahang ganito kapagod ang magtrabaho sa data room. Nga, halos hindi ako makatulog nitong mga nakaraang araw, kaya sobrang pagod na talaga ako. Ang tagal kong naghanap ng isang lumang dokumento, kaya ito ang unang tunay kong pagkain at ngayon. Sumasakit ang tiyan ko sa gutom. Oo, at kahit na napakahirap ng ginawa natin, wala tayong nakuha na reimbursement o bonus. Talagang hindi ko alam kung paano ito tiniis ni Leia noon. HMP, kalimutan na, kain na tayo. Hoy, handa na ba kayong lahat para sa individual competition? Handa na ang unang draft ko. Ha? Ganito ba kabilis kayong lahat? Wala akong ideya kung saan magsisimula. Ayos lang, kung mananalo tayo sa team competition, makakakuha pa rin tayo ng bonus. Noong nakaraang buhay ko, tinulungan ko silang 5 na manalo ng grand prize, pero si Maya ang kumuha ng lahat ng kredito. At hindi man lang ako nabigyan ng bahagi sa bonus. Buti na lang, pinahahalagahan ni Prof. Raya ang pagiging patas at tinitiyak na walang estudyante ang naapi, kaya motivated ang lahat. Ngayong pagkakataon, ibabalik ko ang aking karangalan. Tara, kumain tayo. Leia.
Leia. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Maayos naman ako. Pero mukhang, medyo pagod na pagod kayong lahat. Leia, paano mo naman? Kaming kakausapin ng ganyan? May kailangan ka ba? Kung wala, kakain na ako. Leia, bakit hindi ka nalang sumama sa amin kumain? Oo, nag-order lang kami ng nilagang tupa. Sabay na tayong kumain. Gusto mo ng tupa, di ba? Pasensya na. Allergic ako sa tupa. In-order ko ang paborito mong beef ragu. Malamig na yan mamaya. CJ, sandali lang. Allergic sa tupa? Kailan pa nagsimula yan? Di ba paborito mo ang tupa? Paborito mo yan. Sinabi kong gusto ko lang yan kasi. Naisip ko, baka ayaw ng ibang senior sa lasa niyan. Gets mo? Ah, ganun ba? Si Gary, ayaw sa tupa. Kaya di ako nang ahas magsabi na gusto ko noon. Sinabi lang ni Leia na gusto niya dahil sa akin. Umupo ka. Sige na, umupo ka. Mukhang, magkasundo na siya sa acupuncture depth. Parang close na siya kina Seth at iba pa. Ang trabaho sa data room, nakakabaliw na. Kailan kaya natin maibabalik si Leia? Pakiusapan si Gary na. Kausapin si Professor Hunt tungkol dito. Sige, sasabihin ko kay Gary pagbalik ko. Kung wala si Leia, walang mag-aaksaya para magsabi ng maganda tungkol sa akin, kay Gary at Professor Hunt. Di ko pwedeng mapag-iwanan. Sinasabi mo bang, nakilala mo si Leia? Sa tingin din namin, walang mas angkop pa kaysa sa kanya para sa trabaho sa data room. May sinabi ba siya tungkol sa akin? Hindi, halos hindi nga kami pinapansin. Kasama niya, yung mga tao mula sa acupuncture unit at ayaw nga kaming tingnan. Una, nagpalit siya ng major. Ngayon nakikisama na siya kay Seth at sa iba pa. Ginagawa lang niya yan para gaganti sa amin. Ano nung sinabi mo? Kasama ba ni Seth si Leia? Hindi lang yun. Parang magkakilala talaga sila. Kung hindi ko lang alam na may gusto siya sa'yo, akala ko nagde-date sila. Nakasalubong ko rin sila, sa data room nung huli. Hindi ko nga masabi, baka kasi isipin. Nagpapakalat ako ng intriga, pero dahil nakita naman nila lahat, hindi na ako magdadalawang isip. Si Leia, parang, interesado kay Seth. Tungkol lang naman sa data ang tinatanong ko sa kanya, pero bigla siyang nagtatanggol. Parang natatakot na may masabi pa ako kay Seth. Ang kalokohan, dahil nagpalit siya ng major, dapat nag-focus na lang siya sa pag-aaral. Paano siya nagde-date na lang? Kailangan ko siyang kausapin, kahit nagpalit siya ng major. Hindi ko pwedeng panoorin lang siyang maligaw ng landas. Hindi ka galing sa department namin, di ba? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kay Leia. Mag-usap tayo sa labas. Ayokong makaabala sa iba. Kumalma ka. Malapit na ang kompetisyon. Sabihin mo na ang punto. Kailangan ko pang bumalik at magtrabaho sa thesis ko. Nagde-date ka ba kay Seth? Baliw ka. Dahil nagpalit ka na ng major, dapat mag-focus ka sa pag-aaral mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagde-date. Parehong pag-aaral niya o relasyon niya. Wala kang kinalaman doon, naghihintay sa'yo ang lahat. Huwag mo nang patulan ang isang walang kwentang tulad niya. Leia, hinahayaan mo na lang ba ako ngayon? Wala ka sa akin. Bakit kita pakikinggan? Ganyan ka na kung makipag-usap sa akin. Ngayon, dahil sa kanya, ha? Anong kinalaman niya dito? Simpleng dahilan lang. Wala kang halaga sa akin. Leia, nagbago ka na. Gusto kitang kausapin para bumalik ka. Pero napakalayo na ng narating mo. Naligaw. Sa tingin ko, nasa tamang landas siya. Kay Leia ako nakikipag-usap. Huwag kang makialam. Leia, tignan mo ang bastos niya. Ano bang problema mo? Sinasanggalang lang ako ni Seth. Bakit mo ginawa yon? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Humihingi ng tawad? Sinasabi mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Kung hindi ka hihingi ng tawad sa kanya, huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Seth, umalis na tayo. CJ. Leia, sinasadya niya yan. Puro palabas lang yan. Kailangan kong talunin si Seth sa kompetisyon ngayon. Pasensya na. Hindi ko alam na ganoon siya kabastos sa'yo. Okay lang, hindi mo naman siya ipinagtanggol. Tama ka.
Dapat kong ituon ang lahat ng lakas ko sa darating na kompetisyon. Alam lang nila na sumali ka sa team ni Prof. Rai, para sa kompetisyon, pero hindi nila alam na mag-isa ka ring sasali. Kapag nanalo ka ng grand prize, wala nang lalait sa'yo ulit. Pero hindi ko alam kung kaya kong manalo. Kaya mo yan. Gary, bakit ka galit na galit? May sinabi ba sa'yo si Leia? Huwag mo nang banggitin pa ang pagbabalik ni Leia sa team natin. Tapos na tayo sa kanya. Magpakailanman. Anong problema? Ayaw pa rin ba niyang bumalik? Hindi na nga siya nakikinig kay Gary ngayon. Mukhang, desidido na siyang iwan tayo. Kung ganito, hindi na natin kailangang magpigil sa kompetisyon. Kita mo. Sabi ko sa inyo na huwag mag-effort ng sobra kay Leia at ituon na lang sa kay Maya. Kayong mga walang kwentang tanga, ano ba talaga ang nangyayari? Malapit na ang kompetisyon, ngayon lang kayo nagpasa ng draft sa akin. Masama ang loob ng lahat. Dahil umalis si Leia sa team. Kaya, Naiintindihan ko, ginawa lang yan ni Leia para mapagya tayo. Ano ba akala niya, napakagaling niya? Hindi lang siya ang tao sa team na ito at hindi rin siya core member. Ngayon, maaari na natin palitan siya ng tuluyan ni Maya. Narinig ko lang na, hindi lang, sasali sa kompetisyon si Leia kasama ang isang team. Kundi sasali rin siyang mag-isa. Mag-isa siyang sasali. Katarantaduhan ito, bukod pa riyan, nanalo lang siya ng grand prize. Dahil sa team natin, at sa effort natin, sigurado ako, hindi siya makakalusot sa preliminaries. Kung mag-isa siyang sasali. Kaya, kailangan niyong manalo. Kung matatalo ako, kay Erin ngayon, lahat kayo ay tatanggalin sa team ko. Opo, Prof. Hunt. Talagang mag-iisa lang si Leia sa kompetisyon? Sinasadya niya tayong galitin. Alam niyang, palaging nananalo ang lab natin sa mga solo competition, pero naglakas loob pa rin siyang sumalungat sa atin. Wala naman siyang kakayahan. Sa tingin ko, hindi niya tayo kayang talunin. Pero sa tingin ko, medyo magaling pa rin si Leia, lalo na pagdating sa pag-aayos ng datos. Mabilis siya. Hindi na babalik si Leia, kahit ipagtanggol ko pa siya. Wala rin namang mangyayari. Hindi naman ganoon kabigat yon. Wala namang sapat na kakayahan si Leia para sumali ng mag-isa. Noong nakaraan, nananalo lang siya ng mga premyo dahil sa atin. Akala ba niya napakagaling niya? kahit si Rob, na laging kakampi niya, ayaw na rin. Mukhang si Leia ay sobra na nga ngayon. Mula ngayon, mag-focus tayo sa paghahanda para sa kompetisyon. Maya, ako mismo ang magtuturo sa'yo para mangibabaw ka sa kompetisyon. Gusto kong mapagtanto ni Leia na lahat ng tagumpay niya ay dahil sa atin. Tayo ang tumulong sa kanyang magtagumpay. At kaya rin natin gawin yon para sa iba. Wala siyang kwenta. Kung wala tayo, Sige. pwede na kayong umalis. Na pala, dalhin mo sa akin ang experimental data na pinapagawa ko sa'yo kanina. Gary, huwag kang mag-alala. Ang datos mo ay eksaktong tumutugma sa iyong research. Hindi ito datos ko, pinaltad mo ba ito? Gary, ano bang pinagsasabi mo? Ito ang data mo. Tingnan mong mabuti, ito ay isang AI experiment na isinagawa ng isang Amerikanong biologist. 20 taon na ang nakalipas. Wala itong kinalaman sa cell research. Ano ba nang iniisip mo? Pasensya na. Nagkamali ako. Mahirap ang mga nangyayari kay Maya nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo na muna ngayon. Oo. Maghanap muna tayo ng paraan para maayos ito. At saka, nahuhuli na tayo sa schedule. Hindi naman talaga tayo matatalo kay Leia. 'Di ba? Magaling si Maya. Kailangan lang niya ng panahon para makapag-adjust. Gary, bigyan natin siya ng konting panahon. Huwag mong subukang ipagmakaawa siya. Natapos na ba ninyong lahat ang mga task na ibinigay ko? Gary, pasensya na talaga. Paano kung gawin ko ulit ito? Naiintindihan mo ba na kailangang ulitin ang buong experiment at naubusan na ako ng oras? Huwag kang mag-alala. Dahil nakapasa na ako sa evaluation ni Professor Hunt, madali lang ito para sa akin. Ako na ang bahala. Siya nga pala, kung mayroon man sa inyo na hindi pa tapos sa mga task nyo, pwede nyo rin itong ipasa sa akin. Maya, totoo ba yan? Oo,
Gagawin ko ang lahat. Sabi ko sa inyo, mas magaling talaga si Maya kaysa kay Leia. Gary. Huwag ka nang magalit sa akin. Sa pagkakataong ito, kailangan nating manalo ng parehong team at solo grand prizes. 2 pagkakamali na ang nagawa mo. At naubusan na tayo ng oras. Bago umalis si Leia, may naiwan ba siyang proyekto? Pwede tayong gumawa ng something tungkol sa paggamit ng AI robot sa surgery. Impossible. Hindi naman natin dinisenyo ang eksperimentong iyon. At ideya yon ni Leia. Ano naman? Konsepto lang ang naisip niya. Kailangan pa nating idisenyo ang aktwal na eksperimento. Gary, gusto mo bang ibigay na lang ang grand prize sa iba? Sa tingin ko, tama si Maya. Ang mahalaga ay manalo tayo ng premyo. Professor Hunt ay paulit-ulit na nagbabala sa atin na kung hindi tayo manalo, talagang tatanggalin tayo. Bukod pa riyan, nagmungkahi lang ng ideya si Leia. Kahit sino pwedeng gumawa niyan. Hindi naman niya ito pinatente. So bakit hindi natin pwedeng gamitin ang ideya niya? At saka, nag-aaral na siya ng acupuncture ngayon. Wala namang kinalaman sa major natin. Kahit gamitin natin ang ideya niya, hindi dapat magkaproblema. CJ, susundin natin ang ideya ng lahat. Huwag kang mag-alala, Gary. Mananalo tayo sa grand prize. Pero tandaan mo, na huwag nang ulitin ang mga pagkakamali na nagawa mo dati. Kailangan mong tapusin ang lahat ng gawain. Lalo na ang mga importanteng ipinagagawa ng mga senior. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ako na ang bahala. Gagawin ko ito ng mas mahusay kaysa kay Leia. Nga. Dahil bigla na lang tayo, kailangang magpalit ng paksa ngayon. Ano sa tingin mo? Ang dapat nating piliin? Para sigurado, iminumungkahi kong manatili tayo sa kung ano ang alam nating gawin. Ang mga sakit dulot ng lamig. Sa totoo lang, dahil ang kompetisyon ngayong taon ay nakatuon sa inobasyon. Sa tingin ko pwede tayong maging mas nangahas. Sige, sabihin mo sa amin. Noon, nagustuhan ni Prof. Ray ang ideya mo tungkol sa pagsasama ng cytolohiya at acupuncture. Pero sayang lang at hindi ito naipasa sa peer review. Akala nila lahat ay masyadong mapanganib. Pero sa tingin ko talaga ay malaki ang potensyal ng paksa mo. Okay lang. Nagamit ko na yon para sa personal kong proyekto. At naipasa ko na sa preliminaries. Huwag kang mag-alala, tiyak na, makikita mo ang resulta ng aking pananaliksik. Gayunpaman, iminumungkahi kong mag-focus tayo sa robotics. Para sa aming group project. Robotics. Mga robot. Masyado namang nangahas yon. Bago ako lumipat ng kurso, ang team na kasama ko ay nagmungkahi ng ganitong approach. Pagkatapos ng lahat, ang medisina ay kailangan ding sumabay sa panahon. Ang kompetisyon na ito ay ang perpektong pagkakataon para gumawa ng isang bagay na makabago. Okay lang ako sa ideyang ito. Pero, naibigay mo na ito sa dati mong team. Hindi ba magkakaroon ng conflict yon? Umalis na si Leia sa kanila. Talagang walang hiya kung gagamitin nila ang ideyang ito. Okay lang. Ang ideya ko ay hindi pa ganap na nabuo noon. Maliit na konsepto lang ang meron ako. Pero ngayon, maingat ko nang naisip ito. Pwede tayong magtrabaho sa pagsasama ng mga nanobot sa holistic medicine. Kaya hindi tayo magkakasalungat sa kanila. Hindi. Hindi ninyo pwedeng gamitin yung paksang yan. Imposible. Hindi mo pwedeng gamitin yung topic na yan. Bakit ikaw na naman? Lagi ka na lang nakikinig. Anong problema? Hindi ba sapat sa'yo, yung team mo, kaya kailangan mong mangialam sa amin? Iniwan mo tong topic na to sa dati mong team. Paano mo ibinigay sa kanila? Isang ideya lang yan, at ako ang nakaisip niyan. Bakit hindi ko pwedeng dalhin? Kahit na, hindi mo pwedeng gamitin tong topic. Kung hindi, sinasadya mong kalabanin ang mga senior namin. Hindi ka nila patatawarin. Akala mo ba, pakialam ko? Kung ayaw mong palabasin ka ng security, mas mabuting umalis ka na ngayon. Bakit ako aalis? Akala mo ba sa'yo to? Sa totoo lang, sa kanya nga. Palaging low-key si Seth.
Hindi tulad ni Gary, na sinisigurong alam ng lahat na galing siya sa pamilya ng mga academic elite. Karamihan ng mga library at archive ng school ay donasyon ng pamilyang Morgan, pero walang nakakaalam. Siya ay. Galing pala siya sa pamilyang Morgan. Well, Palagi kong inakala na si Gary, ang ideal na mayamang asawa na dapat targetin. Hindi ko inasahan, na mas maganda pa pala si Seth. Hindi pwede. Kailangan kong manalo sa darating na competition. At ipakita kay Seth ang bagong ko. Mukhang kailangan kong mag-step up. Tayo'y bumati sa susunod na koponan. Tingnan mo, koponan ni Gary. dahil umalis si Leia ngayong taon, si Maya na lang ang natitirang babaeng miyembro. Narinig ko, siya ang reyna ng departamento. Totoo, napakaganda niya. Kung mananalo sila ng premyo ngayong taon, lulubugin ng papuri si Maya. Siyempre naman, hindi lang nanalo ang koponan ni Gary ng pangunahing premyo, nanalo rin siya ng individual na premyo. Gary, sinusuportahan tayo ng lahat. Para sa atin ang premyo. Bigyan natin sila ng isa pang round ng palakpakan, habang umuupo na sila. Basta't manalo ulit tayo ng premyong ito. Sulit ang lahat ng pagsisikap natin. Gary, narinig kong nakatigil ang eksperimento mo noon. Apektado kaya ang resulta? Noong una, akala ko talaga mabibigo na ako. Buti na lang, naalala ako ni Maya sa tamang oras, at binigyan ako ng perpektong datos ng eksperimento. Doon ko na-realize, ang hypothesis ko ay tama pala. Napakaganda ng resulta ng eksperimento. Ibig sabihin, talagang mananalo tayo ng pangunahing premyo. Noong kasama pa natin si Leia, nawala na sa bilang kung ilang beses, kaming nagrepaso ng datos. Sayang na sayang sa oras, palagay ko si Maya ay talagang magaling. Kapag napatunayan natin, na kaya nating umasenso nang wala si Leia, babalik siya sa atin ng nakapaa, sa atin. Ngayon, bumati tayo sa isang bagong saltang koponan sa kompetisyon. Galing sila sa Holistic Hospital, pinamumunuan ni Seth Morgan. Nakarating sila sa finals, dahil sa pambihirang marka. Maligayang pagdating. Nakapasok sila sa finals ng may pambihirang score. Maligayang pagdating. Mukha siyang walang pakialam. Pero ang tipo ng okasyong ito ang pinakaayaw niya. Nagtataka ako kung para kanino siya nagpakita sa publiko. Hindi siya kailanman dumalo sa mga seremonya ng paggawad dati. Kahit si Gary na ipinagmamalaki ang pagiging suplado niya, hindi palalampasin ang pagkakataon na umakyat sa entablado at tumanggap ng parangal. Akala mo ba ayaw niya talaga? Noon, alam ko lang na maihenyo sa Holistic Hospital na madalas nakakahigit pa kay Gary. Pero estudyante si Gary ni Prof. Hunt, at mas mataas ang estado ng huli. Kaya sa paglipas ng mga taon, laging may kaunting kalamangan si Gary at nanalo ng pangunahing premyo. Gayunpaman, mukhang wala talagang pakialam si Seth sa mga mababaw na bagay na ito. Sa nakaraang buhay ko, ang aking koponan ay nanalo ng hindi mabilang na premyo dahil sa akin. Pero hindi ako kailanman nakatayo sa entablado. Noong una, sinabi nila na masyado akong mahiyain at hindi bagay sa spotlight. Pero nang dumating si Maya, agad-agad siyang inakyat sa entablado at pinagmalaki sa lahat ng karangalan. Leia, tingnan mo, patuloy kang tinititigan ng mga dating senior mo. Hayaan mo sila, wag mo na lang silang pansinin. Bigyan natin sila ng palakpakan habang umuupo sila. Leia, congratulations sa pagpasa sa preliminaries. Alam kong marami kang natutunan mula sa pagsali sa koponan ni Seth. Kaya sabi kang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng pagkompetensyang mag-isa rin. Pero kahit si Seth ay hindi kayang talunin ako. Kaya mas mabuting manatili kang mapagpakumbaba. Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong inggit. Hoy, ano yon? Iniisip ba niyang hindi na sulit na makipagtalo pa sa atin? Okay lang, kapag nasweep na natin ang lahat ng premyo, pawiin natin ang ngiting yan sa mukha nila. Mas magaling ako kay Seth. Sa lahat ng bagay.
Bakit siya ang pinili niya at hindi ang iba? Imposibleng may gusto si Gary kay Leia nang hindi niya napapansin, di ba? Kung hindi, bakit siya ganon ka-hostile kay Seth? Aminado ako, maganda ang pagtutugma ni na Leia at Seth. Sa totoo lang, ikaw ang una niyang nagustuhan. Marahil ginagamit niya si Seth para makamove on. Gusto. Probinsyana lang siya. Sobra na ang respetong ibinigay ko sa kanya, sa pagtrato sa kanya bilang kapatid mula pa noon. Pero ang lakas ng loob niyang mangarap maging girlfriend ko. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Tama, akin si Gary. Gayun din ang atensyon ng ibang lalaki at ang mga research resources. Diretso na tayo. Ipapa-announce ko na ngayon ang nanalong team. Batay sa evaluation ng panel, ang team na ito ay napaka-innovative at malapit na nakatali sa AI. Team namin yan. Congratulations sa Holistic Hospital. Pinumunuan ni Seth Morgan, sina Leia Sutton, at Sarah Hobbs, ang nag-uwi ng grand prize. Imposible yan. Ang AI ang espesyalidad ng team namin. Paumanhin, MS, Newman, professional na team kami. Hindi kami maaaring magkamali. Bukod pa riyan, ang Holistic Hospital ay gumawa rin ng topic sa AI ngayon. At nakalamang sa inyo. Pero, congratulations pa rin. Ang team ninyo ang nanalo ng first prize. Paano sila pinayagang gamitin ang AI bilang topic nila? Ito ang malinaw na research focus namin. Ninunok nila tayo. Kung ang paggamit ng AI ay ituturing na plagiarism, masasabi mo ring ang paggamit ng parehong wika ay plagiarism din. Anong problema ni Maya? Nag-aakusa siya ng plagiarism, ng basta-basta. Maselan ba siya dyan dahil naakusahan na siya noon ng walang basehan? Tumahimik ka. Gusto mo bang mapahiya sa harap ng lahat? Tinatanggol lang kita. Pwede sana tayong manalo ng grand prize. Ngayon, ay ating tanggapin ang team ni Mr. Morgan sa entablado. Salamat sa inyong lahat. Malaking pasasalamat sa aming mga propesor at mga kapwa-estudyante sa paglaan ng oras upang lumahok sa kompetisyong ito. Espesyal na pasasalamat kay Leia. Kung hindi dahil sa kanyang matapang na mungkahi, hindi namin makukuha ang premyong ito. Bigyan natin sila ng isang round of applause. Ngayon, maaari na pong bumalik sa inyong mga upuan. Mukhang si Leia ay talagang medyo magaling. Baka hindi ganoon. Magaling na si Seth, kaya baka swerte lang siya. Kung talagang magaling siya, paano siya natanggal sa team ni Prof? Hunt? Pero ngayon, natalo ni Seth si Gary. Kahit ano pa, ang pagsasama kay Seth ay talagang isang matalinong hakbang para kay Leia. Ngayon, inaanyayahan natin ang team ni Mr. Locke sa entablado. Gary, okay lang yan. Maganda pa rin ang first prize. Sasama ka ba sa amin sa entablado mamaya? First prize lang yan. Ano pa ang saysay ng pag-akyat doon? Gusto mo bang lalo kang mapahiya? Ayoko lang isipin ng mga tao na sore loser ka. Bukod pa riyan, malaki ang naging breakthrough ng sarili mong eksperimento, di ba? Sa'yo mapupunta ang individual grand prize. Kung hindi ka aakyat ngayon, mag-uumpisa ng magchismisan ang mga tao. Nag-effort pa ako mag-ayos. Sayang naman kung hindi tayo aakyat sa entablado. Kahit third prize lang ang manalo natin, aakyat pa rin ako. Bakit parang hindi pa siya nanalo ng premyo dati? Napakasimpleng tao niya. Baka nga first time niyang manalo. Masyado siyang excited. Hindi ba first time din manalo si Leia? Pero ang ganda ng pagkakadala niya. Hindi mo ba narinig kay Seth na si Leia raw ang nag-isip ng lahat ng ideya? Malinaw na magaling siya. Maya, ito ang nangyayari kapag ipinipilit mong umakyat sa entablado. Gary, hindi ko naman sinasadya. At ngayon, oras na para sa pinakahihintay na segment ng Individual Awards.
May chismis na, ang nanalo ng individual grand prize ngayong taon, ay nagpabigla sa buong medical school. Ang kanilang achievement ay groundbreaking. Kahit papaano, akin ang individual grand prize. Sa ganoon, hindi dapat masyadong madismaya si Prof. Hunt. Ang nanalo ng individual grand prize ay Leah Soten. Impossible, ang resulta ng eksperimento ko ay nakamit ang isang walang katulad na pambihirang tagumpay. Dapat sa akin ang grand prize. Paumanhin. Matapos ang masiding talakayan ng panel, napagpasyahan nila na kahit mahusay ang iyong gawa, ang gawa ni Leah ay tunay na pambihira. Kung wala siya, ikaw sana ang nanalo ng grand prize. Ipinapakiusap kong ilabas ang lahat ng papel. Pinaghihinalaan kong may nagdaya. Gary, kailangan mo ng ebidensya. Para akusahan ang isang tao ng pandaraya, hindi ba't pinilit mo ako na humingi ng tawad kay Maya dahil doon? Paano ka ngayon nakakagawa ng ganitong walang basihang paratang? Kalokohan. Nagdaya kayo. Paano pa kaya kayo nakadaig sa amin? Pwede naman kayong magreklamo sa paaralan kung may duda kayo. Ipinapakiusap ko ngayon na sundin niyo ang hiling ni Gary na ilabas ang papel ng lahat ng kalahok para mapaghusga ng lahat. Kung may tutol dito, dapat siyang imbestigahang mabuti. Bakit matatakot sa pampublikong pagsusuri kung wala namang kasalanan? Mahigpit naming hinihiling sa mga tagapag-ayos. Nabigyan kami ng katarungan. Ako ang tagapag-ayos. Layunin ng kompetisyong ito na humanap ng talento para sa larangan ng medisina, at ito ay ganap na walang kinikilingan. Siya pala ang tagapagtatag ng Hippocrates Cup, isang Nobel laureate, isang tanyag na akademiko sa larangan ng medisina. Air Clark, dapat mong tiyakin ang katarungan para sa amin. Dahil may ilan sa inyo na may duda, ilabas na natin ang mga papel. Ang pananaliksik ay dapat makatiis sa pagsusuri. Ayos lang sa akin. Ganoon din ako. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Hindi kami natatakot. Impossible. Paano kaya naging ganito? Kagaling si Leah. Nagkaroon ako ng karangalan na makilahok sa pag-evaluate. At ang gawa ni Emma Sutton ay talagang nakakamangha. Talagang genius siya. Alam ko na ngayon, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Dahil galing siya sa mayamang pamilya. Inayos niya ang premyo para sa kanya. Para mapasaya siya. Siya ang nanliligaw sa kanya pagkatapos ng lahat. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, may mga illegal na transaksyon sa paaralan. Pero ang mga transaksyong iyon ay palaging pabor sa inyong team. Ano ang sinabi mo? Ang inyong tagapayo, Prof. Hunt, ay talagang ibang klase. Pagnanakaw ng mga top student at proyekto, pagsasamantala sa mga estudyante, at paggamit ng koneksyon para sa personal na pakinabang, walang konsensya siya. Sa mga nakaraang laban nyo laban kay Seth, talagang muntikan na kayong matalo. Pero para mapanatili ang kanyang reputasyon, ang inyong tagapayo ay gumamit ng koneksyon sa lahat ng dako para masiguro ang inyong grand prize. Impossible. Hindi ako naniniwala. Kung sinasabi mong ang pamilya Morgan ay nakialam sa resulta, iyan ay totoo nga. Bago ang kompetisyon, ang pamilya Morgan ay talagang nag-sponsor sa amin. Pero ginawa nila ang lahat para igit na. Ang kompetisyon na yon ay dapat patas at makatarungan, at hindi dapat payagan si Prof. Hunt at ang kanyang mga katulad na dayain ang resulta. Kaya, ang mga nagawa ni Leah at ng kanyang team ay ganap na lehitimo at patas. Teka, may mali sa kanilang data. Lahat. Ang kanilang papel ay pinaghihinalaang academic fraud. Pinaghihinalaan ng akademikong pandaraya ang kanilang papel. Sandali, pamilyar ang mga eksperimental na datos na ito. Mukhang isang hypothetical na eksperimento na isinagawa ng isang dayuhang medical team noon. Hindi naman talaga ito magagawa sa totoo lang. Imposible yan. Ako mismo ang nagsagawa ng eksperimento. Ako. At si Maya ang nagtala ng datos para sa akin. Walang paraan na peke yon.
Madali lang patunayan yan. Ulitin mo lang ang eksperimento mo ngayon din. Gary, ikaw ang magsagawa ng eksperimento. Maya, ikaw ang magtala ng datos. Tingnan natin kung pinalitan ang resulta o hindi. Maya, gawin natin muli ang eksperimento para sa lahat na yon. Gary. Pasensya na. Tungkol sa datos mo, baka may ginawang pagbabago si H. Ano nang sinabi mo? Pasensya na. Nakita ni H na nahihirapan kang magkaroon ng breakthrough. Kaya gusto ko lang tulungan ka. So pinalitan mo ang eksperimento ko. Hindi. Hindi ko ginawa yun. Pinino lang ni H ang datos, ng kaunti. Hindi ba't malapit ka naman ng magtagumpay? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, hindi natin pwedeng gawin yon. Bobo ka ba? Ginawa mo rin ba yun sa ating? Hindi rin inaasahan ni H na magiging ganito kabigat ang problema. Sinusubukan ko lang tapusin ang mga gawain na ipinagkatiwala ninyong lahat sa akin. Imbestigahan ang kanilang papel ngayon. Kung may nakitang pandaraya, aksyonan ng mahigpit ayon sa ating akademikong regulasyon. Ang tiwala namin sa'yo at sinubukan mo kaming sirain. Makinig ka, hindi kita palalampasin kung hindi ako makakapagtapos. Leia, pasensya na. Minamaliit kita, bumalik ka na, okay? Oo, Leia. Pasensya na. Oo, bumalik ka na. Talagang humihingi kami ng tawad. Hindi dapat namin ginawa sa'yo yon. Bumalik ka na at tulungan mo kami. Dapat noon pa ipinaglaban kita. Leia, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Simula nang, pilitin mo akong humingi ng tawad kay Maya. Wala nang iba kundi galit ang naramdaman ko sa inyo. Lagi na lang inaakusahan si Maya ng pangongopya. Siguro, hindi naman talaga. Si Leia ang nag-akusa sa kanya ng walang basehan. Si Leia ang naapi, pero siya pa ang pinalaya sa grupo. Karapat dapat talaga sa kanila to. Hindi ako. Ginawa niya ako ng masama. Ginamit ko lang ang papel niya bilang sanggunian. Pare-pareho naman tayong nasa larangan ng akademiko. Paano mo masasabing pangongopya yon? Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pagkuha sa'yo sa aming grupo. Ang lakas ng loob mong mangopya ng gawa ng iba. Hindi mo ba alam na malaking problema ang idudulot nito sa amin? Isipin mo, pinalayas pa namin si Leia dahil sa katulad mo. Leia. Pasensya na. Leia, maling tao ang pinagkatiwalaan namin at hindi ka namin naintindihan. Pwede bang bumalik ka na? Hindi. Huwag ninyong isipin na ang paglilipat ng sisi kay Maya ay magpapawala sa inyo ng kasalanan. Palagi ninyong sinasabing parang pamilya ang turing ninyo sa akin. Pero sa tuwing magagamit na ninyo ako, itinatapon ninyo ako. Wala ba kayong kahit kaunting hiya? Howard, mula nang sumali ako sa team, laging nagpapakawawa ka at humihiram ng pera sa akin. Naawa ako sa'yo kaya pinahiram kita. At hindi ko sinabi kaninuman. Pero pagkatapos, binigyan mo ba ako kahit piso ng parte ko sa premyo? At ikaw, nung paboran ako ni Gary, itinanghal mo ako. Pero nang dumating si Maya, akala mo'y wala na akong silbi, at itinulak mo ako. Hayaan na natin yon, pero sinadya mo pang lalong pahirapan ako. Ivan, nagalit ka sa akin dahil lang tinanggihan kita. Paulit-ulit mo akong ginamit, pinagkolekta ng materyales at pinag-take note para sa'yo. At nang dumating si Maya, ginamit mo siya para ipahamak ako. Ito ba ang tawag mong pagtrato sa akin bilang kapatid? Leia, magkababayan tayo, di ba? Pareho tayong lumaki sa maliit na bayan, kaya nagtutulungan tayo. Pero masasabi mo bang, hindi mo ginamit si Maya para ibagsak ako? Kahit nang umalis na ako sa team, sinubukan mo pa ring ubusin ang natitirang halaga ko. Alam mo ba, hinahangaan kita dati. Pinangarap kong maging katulad mo. Pero pagkatapos ngayon, nakita ko na ang tunay mong kulay. Nahihiya ako para sa'yo.
Hindi, Leia. Nadaya ako niya. Nadaya? Paano ka madadaya ng ganun-ganun lang? Nang isang kagaya niya, gusto mo lang na gamitin ka niya. Pare-pareho kayo. Leia, ako ang may kasalanan ng lahat. Sa totoo lang, gusto kita. Hindi ko lang naunawaan ang nararamdaman ko noon. Pero nang makita kitang magkasama ng palagi ni Seth, araw-araw, hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Gusto kita. Leia, bumalik ka sa akin, okay? Hindi ba't gusto mo rin ako? Pasensya na. Pero hindi ko kailanman nagustuhan ang isang tao. Kasing yabang at mapagmataas na tulad mo. Minsan mong sinabi na ginamit ko ang impluensya ko para matulungan si Leia na manalo ng premyo. Dahil nililigawan ko siya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang unang bahagi ng sinabi mo ay kasinungalingan. Pero ang huli ay totoo. Totoo ngang nililigawan ko si Leia. Kaya, hindi ka karapat-dapat maging manliligaw niya. Simula nang umalis si Leia sa dating team niya, sumisikat na siya sa pag-aaral at pag-ibig. Totoo, laging. Naaakit ang mga tao sa mga may kakayahan kahit saan sila pumunta. Naiinggit ako sa talino niya. Leia, huwag kang pumili ng isa lang. Tanggapin mo rin ako. Pwede ba? Pangako, magpapakabait ako. Leia, ang dami nating araw na magkasama sa laboratorio. Pero kamakailan ka lang, naging partner ni Seth. Alam kong galit ka sa akin. Pwede mo ba akong patawarin? Hindi ko na ito ulitin. Prof. Hunt, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw ng pondo at naningil ng iligal na bayad sa mga estudyante. Malubha kang lumabag sa etika ng pananaliksik. Sumama ka po sa amin para sa karagdagang investigasyon. Ano ang sinabi mo? Ako ang nangungunang otoridad sa larangan ng medisina. Ano ang lakas ng loob mong imbestigahan ako? Hoy, anong ginagawa mo? Irene, ikaw siguro ang nasa likod nito. Ang tagal mo nang nagbabalak. At matagal nang sawang-sawa sa'yo ang lahat. Kung talagang wala kang kasalanan, bakit ayaw na ayaw mo sa investigasyon? Walang puso ka. Bitawan mo ako. Ngayong hinuhuli na nila ng harapan, matibay na siguro ang ebidensya. Ang galing talaga ng team ni Professor Hunt. Mga produkto silang lahat ng pandaraya sa akademya. Totoo, ang Tawoli na leader, Tawoli rin ang kanyang team. Leia, hindi ko alam na napakarami mong pinagdaanan. Bumalik ka, okay? Hindi na maulit ito. Ikaw ang dapat mag-alala tungkol sa pandaraya mo sa akademya. At kayong lahat, baka hindi na kayo makapagtapos. Kung kayo ay maparusahan, hindi ba't hinuli na nila si Professor Hunt? Ano pa ang kinalaman nito sa atin ngayon? Kasalanan lahat ito ni Maya. Wala kaming kaalam-alam. Nahuli si Wilson dahil matibay ang ebidensya. Tungkol naman sa inyong lahat, mag-imbestiga ang paaralan sa inyo. Sabi nyo wala kayong alam. Pero patas lang na panagutan nyo ang hindi pagiging seryoso sa desis nyo. Hindi naman kami mae-expel, di ba? Eh di sayang lahat ng taon kong pinaghirapan. Kung ganun, Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Bakit ginawa mo pa rin ang malaking pagkakamaling ito? Kayong mga pumili na magtiwala sa akin. Hindi ba't sinabi nyo noon na mas magaling ako kaysa kay Leia? Bakit ngayon iba na ang tono nyo? wala kang sinabi kay Leia. Ang kapal mo. Hindi na dapat kami nagtiwala sa'yo. Kung hindi sumasang-ayon sa'yo si Gary, hindi sana tayo napasubo sa gulo. Nagdududa ka ba sa akin? Eh ano kung oo? Kung hindi dahil sa'yo, aalis kaya si Leia? Ikaw ang dahilan ng lahat. Tigil! Mga gwardiya, dalhin niyo sila. Leia, nagkakamali naman tayong lahat. Pero hindi mo pwedeng basta. Tanggihan kaming bigyan ng pagkakataon. Akala ko nagbago ka na. Pero ganun ka pa rin kaselosa. Nang bintangin mo ng walang basehan si Maya ng pangungopya, pinatawad ka namin ng hindi buo ang loob. At binigyan ka ng pagkakataong bumawi. Pero nagtampo ka sa amin, at gusto mo pang maghiganti sa amin.
hindi kita kailanman patatawarin. Sa huli, ang pagiging maawain sa'yo ay kalupitan sa sarili kong nakaraan. Kahit na wala kang pakialam o meron, gugugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagbabayad salas. Huwag mo nang pilitin. Wala namang halaga sa akin. Ang nararamdaman mo. Bastos ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sasang-ayon si Leia na patawarin ako. Ikaw ang dahilan ng lahat. Hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin. Mabait talaga si Seth, at hindi ko hahayaang siraan mo siya ng ganito. Leia, hindi ko sinasadya. Hindi dapat ako nautos sa pang-akit ni Maya, at nasaktan ka. Hindi kita kailanman patatawarin. Gary. Ang iba pa sa inyo, maging mas maingat kayo mula ngayon. At ang iba sa inyo, maging mas maingat mula ngayon. Gary, baka iniwan ka na ni Leia. Pero nandito pa rin ako para sa'yo. Umalis ka na. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tayo nagkaganito. Paano ka nga ba nakapasa sa exam? Kung naganoon ka lang Kaina, magkakaproblema ka kung tayo'y magkakamulta. Kung alam ko lang na magiging ganito ang kalalabasan, hindi sana ako naging mabait sa'yo noon pa. Wala ka, kumpara kay Leia. Ang tagal at hirap ng pinagdaanan ko, tapos ikaw ang magpapawala nito lahat. Huwag kang maglakas loob na umalis. Kung tayo'y mapapaalis, ikaw rin ay paparusahan. Kung babagsak tayo, lahat tayo'y babagsak. Ang pakiramdam ng muling magsimula ay talagang nakakagaan ng loob. Leia, ang ibig kong sabihin sa lahat ng sinabi ko, hindi lang yon para ipagtanggol ka. Alam ko ang ibig mong sabihin, Seth. Pero talagang pasensya na. Sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa karir ko. Ayokong ang isang relasyon ang maging hadlang sa mga ambisyon ko. Hindi kita istorbo. At siguradong hindi kita pipigilan. Pero sa tuwing kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Ipapabahala ko na lang ang kinabukasan ko sa panahon. Pero ngayon, alam kong ang kinabukasan ko ay nagniningning na maliwanag.